Nagsimula ang kwento sa isang taong gumuguhit sa lupa habang nananalangin sa isang dakilang nilalang na tumugon sa kanyang panawagan. Ang lalaking ito ay humiling ng kasikatan, kayamanan, kapangyarihan, at yaman. Desperado siya dahil ito lang ang tanging paraan para mapagaling ang sakit ng kanyang ina, mabayaran ang kanilang mga utang, at magkaroon ng mas magandang buhay. Nakatanggap siya ng 3 notifikasyon sa kanyang telepono. Una, tinanggihan ang kanyang aplikasyon para sa consumer loan, at mayroon siyang kasalukuyang balanse na $110,000 na dapat bayaran sa loob ng isang araw. Ang kanyang kabuuang utang ay umabot sa $100,031,891,200 Kung hindi makabayad sa oras, ang kabuuang utang ay tataas ng 5%. Ang huling text message na natanggap niya ay mula sa isang taong galit na naghahanap sa kanya. Nagmakaawa ang lalaking ito sa dakilang nilalang na maawa sa kanya at pangalagaan siya. Handa niyang ialay ang kanyang abang kaluluwa at katawan upang maging kanyang lingkod. Nanalangin siya na gawin siyang bituin nito. Biglang kumidlat. Nagpatambay yun sa lalaki. Nang maglaon, natauhan siya. Masakit ang ulo niya. Naguguluhan din siya dahil alam niya na ang huli niyang ginagawa ay nagtatrabaho sa isang proyekto sa opisina. Nagmadali siya dahil mayroon pa siyang hindi tapos na trabaho. Ngunit nagulat siya nang makita niya ang kanyang refleksyon sa isang lusak. Nagtaka siya kung siya ba talaga yon. Tinanong niya kung bakit ganoon ang hitsura ng kanyang mukha. Mas lalo pa siyang nagulat nang makita niya ang nasa harapan niya. Iyon ay isang napakalaki, halos malinaw na puno ng mahika. Wala siyang ideya kung nasaan siya. Bigla na lang, may bumati sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Sinabi ng dakilang nilalang na matagumpay niya itong natawag at bilang gantimpala, maaari siyang humiling ng 3 kahilingan. Kahit ano raw, nahulog ang kanyang panga nang makita niya ang isang nagsasalitang libro. Sumigaw siya na hindi man lang yun umiiral sa lupa. Napaisip siya na totoong ngang napunta siya sa ibang mundo. Napagtanto niyang ito ang kanyang tulong, pero sa tingin niya, medyo kakaunti ang 3 kahilingan dahil nakakita siya ng iba na mayroong walang limitasyong gamit. Sinabi niya ang kanyang unang tulong, nabigyan pa siya ng 10 kahilingan. Nalibang ang libro, bigla itong naglabas ng maitim na enerhiya sa paligid nito habang sinasabing akala niya ay may problema sa kontrata, ngunit napagtanto niyang hindi pala. Natakot ang lalaki nang makita ang nilalang na ito na nakatayo sa harapan niya. Ipinakita ng dakilang nilalang ang kanyang tunay na anyo, isang napakalaking nilalang na parang halimaw na nakakatakot. Napagtanto niyang may bagong kaluluwa sa katawan ng lalaki. Namutla ang lalaki at tinanong siya kung sino siya at ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot ang dakilang nilalang na hindi siya karapat-dapat malaman kung sino siya. Kailangan lang niyang malaman na ginamit ng orihinal na may-ari ng katawan ang kanyang kaluluwa at katawan upang humiling sa kanya. Ipinaliwanag niya na kinuha niya ang kaluluwa, ngunit dapat ang katawan ay mapasa kanya, at gayon pa man ay sinakop ito ng bagong kaluluwa. Dahil dito, naisip niya na ang kaluluwa sa katawan ay dapat din na pag-aari niya. Hindi siya natuwa kung paano siya napunta doon. Ang mas masahol pa, ang akala niyang daya na tutulong sa kanya ay isang bagay na sasakop sa kanya sa halip. Alam niyang kailangan niyang tumakbo agad, ngunit may sasabihin sa kanya ang dakilang nilalang. Sinabi niya na kapag nabuo ang isang kasunduan, kahit ang pinakamaliit na balak na sirain ito ay magdadala ng matinding pagdurusa bilang parusa. Sumigaw siya ng malakas sa sakit habang nilalamon ng apoy ang kanyang katawan. Nadismaya ang dakilang nilalang nang makita na isa lamang itong mahinang kaluluwa pala. Gusto na niyang mamatay na ito. Ngunit nagsalita si RMC tungkol sa nilalaman ng kontrata. Sinabi niya na kung ang paglabag sa kontrata ay sanhi ng asterisk force majeure, kung gayon ang panig B ay hindi mananagot, at kung hindi niya magagampanan ang kontrata dahil sa kanyang pakikialam, ito ang magiging responsibilidad ng dakilang nilalang. Sa makatuwid, alam niyang hindi siya maaaring patayin dahil sa paglabag sa kontrata. Namangha ang dakilang nilalang na may isang hamak na mortal na gustong pag-usapan ang mga patakaran sa kanya. Alam ng lalaki na isa siyang makapangyarihang nilalang at madali niya sanang kitlin ang kanyang buhay, ngunit hindi niya ginawa, na nag-udyok sa kanya na isipin na sinusubukan siya ng lalaki. Napagpasyahan niya na sinusubukan siya nito para sa isang karapat-dapat na kandidato. Tinanong niya kung kwalipikado siya upang pumirma ng isang bagong kontrata sa kanya. Ikinatawa ito ng malakas ng dakilang nilalang.
Nakita niyang napaka-interesante ng lalaki. Siya ang unang naglakas loob na makipagnegosasyon sa kanya. Dahil nakuha ng bata ang kanyang interes, inalok niya ito ng kontrata. Napagdesisyonan niya na kung maibibigay niya sa kanya ang isang kahilingan kapalit, bibigyan niya ito ng bagong buhay. At ang kahilingan ng dakilang nilalang ay 999 pang kahilingan. Pagkatapos, ginipit niya ang lalaki sa pagsasabing wala na siyang gaanong oras para mag-isip. Bulong ng lalaki na napakawalan niya o ginagaya ang kanyang kahilingan. Pinaalalahanan siya ng dakilang nilalang na mayroon siyang 1 minuto bago siya mawala ng malay at mamatay. Pagkatapos, tinanong niya ito kung nakapagdesisyon na siya. Siyempre, wala nang ibang pagpipilian ang lalaki. Nilagdaan niya ang nag-iisang kontrata na nagsasaad na ang contractor ay nangangako ng ang kanilang kaluluwa na sa buhay na yun, kanilang ay lalaan ng katapatan sa may hawak ng kontrata at dapat nilang tuparin ang 999 na kondisyon na itinakda ng may hawak ng kontrata. Ang may hawak ng kontrata ay maaaring magbigay ng gantimpala kapag natugunan ang mga kondisyon. Nilagdaan ito ng contractor, si Joe Chen. Nang gabing yun, natagpuan ni Chen ang kanyang bahay. Ang kanyang mga damit ay punit-punit na parang pulubi, kaya umaasa siya na walang makakita sa kanya sa ganoong kalagayan. Hindi niya maisip na iniwan siya ng kanyang masamang amo doon ng ganon. Sinabi sa kanya kanina na hahanapin siya ng amo kapag kailangan siya, pero sa ngayon, pwede niyang gawin ang gusto niya. Inaasahan niyang magtatrabaho siya ng pagod, pero wala siyang magawa kundi sumunod sa amo. At wala nang saysay na magreklamo ngayon. Napagdesisyonan niyang dahan-dahanin. Binuksan niya ang pinto, at nang sumilip siya sa loob, madilim. Tumingin siya sa paligid at nakitang walang tao sa bahay, kaya naisip niyang mas malala pa ang sitwasyon ng pamilya kaysa sa inaakala niya. Laking gulat niya, may collateral na utang na may kinalaman sa dugo mula kay Zumel. Naging interesado siyang malaman kung ano ang nangyayari sa pamilyang yun. Biglang may sumigaw, "Hoy, batang to." Tapos pinalo siya sa ulo ng tubo. Tinanong siya ng lalaki kung saan siya nagpunta nitong mga nakaraang araw. Galit siya dahil hindi sinasagot ng bata ang mga tawag niya. May 2 kasama ang lalaki. Nagalit siya nang marinig na nagrereklamo ang bata na sawa na siyang mabuhay. Sinubukan siyang paalalahanan ng lalaking nasa kaliwa niya na huwag bugbugin ng husto ang bata. Habang sinasabi naman ng isa sa kaliwa na okay lang dahil matibay naman daw ang bata, tinanong sila ni Chen kung sino sila. Binugbog siya ng lalaki habang tinatanong kung nakalimutan na ba niya ang inutang niya noong nakaraang linggo. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit hindi samiput ang babae para magbenta ng dugo para bayaran ang utang niya. Inisip niya kung namatay na ba ito kung saan. Tapos, sinabi niya na ang nanay ng bata ay isang hanggal dahil kusang loob nitong isinugol ang buhay niya para umutang ng malaki para sa mga basurang tulad niya. Ipinamukha niya sa kanya na ang basura ay basura pa rin. Tinuro niya kung paano ang isang ipinanganak na basura, isang basurang walang talento, ay patuloy na nangangarap na baguhin ang buhay niya at ang lahat ng utang na iyon ay bahagya lamang siyang inabot sa pinakamababang antas ng kita. Sinabi niya na ang bata at ang matandang bruha ay hindi man lang karapat-dapat magdala ng kanyang sapatos. May panahon na tinanong siya kung gusto na ba niyang tumigil sa pagiging propeta. Sumagot siya sa kanyang ina, oo, dahil ayaw na niyang maghirap pa ito. Ibinahagi niya na nagkaroon siya ng masamang panaginip kagabi na kinailangan ng kanyang ina na magtrabaho ng mano-mano araw-araw hanggang sa bumagsak ito sa pagod at hindi na muling bumangon. Ayaw niyang mangyari yun sa kanyang ina. Nag-aalala siya na baka hindi na ito magising isang araw at baka hindi na siya maging propeta, ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang ina na magiging maayos ang lahat. Ipinangako niya na kahit bumagsak ang langit, ay sisiluan niya ito at pinayuhan siya na kailangan lang niyang mas maniwala sa sarili niya. Pagkatapos niyang maalala yon, nagliwanag ang kanyang mga mata. Tinawag siya ng lalaki at tinanong kung bakit wala siyang sinasabi. Bigla, ang mukha ng lalaki ay sumalubong sa kamao ng bata. Tumilapon siya sa kabilang bahagi ng kwarto. Sinabi ng isa pang lalaki na nakatalikod na tumigil siya dahil baka mapahamak ang bata kung patuloy niya itong sasaktan. Ngunit sa kanilang pagtataka, lumipad ang lalaki lampas sa kanila. Matapos matanggap ang suntok na yun, halos nabali ang mga ngipin ng lalaki at nawalan siya ng malay. Naguguluhan ang mga kaibigan niya dahil dapat sana ay ang bata ang nasa ganoong kalagayan. Napagtanto nila na may mali.
Pagkatapos, nakita nila ang aura ng bata at hindi sila makapaniwala na nakaabot siya sa antas ng bituin. Tinanong sila ni Chen kung ano ang masama sa paghahangad na umangat mula sa ibaba. Sinabihan niya silang tumahimik dahil nakakainis sila, lalo na sa kanilang mga pagdadrama. Nainis ang mga lalaki sa kanyang mayabang na pag-uugali kahit na E-class stage 2 pa lamang siya. Hinimok siya ng isa pang lalaki na turuan ng leksyon ang batang yon. Naisip nila na saktan ang isa sa mga braso o binti ng bata. Nagtaka si Chen kung ang Oracle at ang E-class stage 2 na sinasabi nila ay ang lakas na nasa loob niya. At base sa kanilang ikinikilos, inaasahan niyang mas mataas ang antas nila kaysa sa kanya. Sumugod sa kanya ang lalaki, pero malinaw niyang nakikita ang lahat ng kanilang galaw. Sinubukan siyang saktan ng lalaki, pero nag-iwan lang ito ng uka sa sahig. Nagtaka siya kung nasaan siya. Sa gulat niya, lumitaw si Chen sa likod niya at sinipa siya pabagsak. Hindi makapaniwala ang isa pang lalaki na nagawa niya yun gayong E-class stage 2 lang siya. Nagtataka siya kung paano siya naging ganoon kabilis at kalakas. Pamwesto siya sa likod ni Chen para saktan ang kanyang tadyang, pero sumipa si Chen at tinamaan siya sa dibdib. Nagulat siya na alam ni Chen ang tungkol doon kahit hindi siya tinitignan. Nagtaka siya kung paano naging ganoon kalakas si Chen. Nang lumapit si Chen sa kanya, nagmakaawa siya na huwag siyang saktan. Sinabi niya na sumusunod lang sila sa utos ni Lin Yu. Inutusan silang pumunta para maningil ng utang. Nagtanong si Chen tungkol kay Lin Yu. Sinabihan niya ang lalaki na sabihin kay Yu na babayaran niya ang utang. Pagkatapos ay gusto niyang umalis na sila kasama ang iba. Inihatid sila palabas ng lalaki. Pinagmasdan sila ni Chen. Alam niya na nagmamasid lang ang boss. Humanga ang boss na nahalata niya ang presensya niya dahil sa kanyang matalas na pakiramdam. Sagot ni Chen na nakakaramdam siya ng kakaibang lakas sa loob niya, kaya naisip niyang tinutulungan siya nito ng palihim. Sumagot ang boss na tama siya. Kung hindi siya nagpahiram ng kaunting lakas kanina, malamang wala na sana siya. Kaya dapat siyang magpasalamat. Natuwa si Chen na nakumpirma niyang ang boss ang kanyang swerte. Sinabi niya na kung lagi siyang mapapahiram ng lakas, wala siyang katatakutan. Sinabi ng amo sa kanya na nag-iilusyon lang siya. Binigkas nito na ang kapangyarihan niya ay hindi bagay na magagamit ng isang mortal na katulad niya. Sinabi nito na nagkataon lang at hindi niya nalampasan ang limitasyon. Kung hindi, sana'y bumagsak na siya bago pa man siya mahawakan. Nagulat si Chen na malaman na walang anumang benepisyo ang pagtatrabaho sa kanya. Iminungkahi nito na kung mas magiging malakas siya, mas madaling matupad ang mga hiling niya. Tiniyak ng amo sa kanya na ayon sa kontrata, bibigyan niya siya ng isang kapaki-pakinabang na gantimpala. Pero hindi pa niya naiisip kung ano ito. Bagaman nilinaw niya na kung naiisip niyang hiramin muli ang kapangyarihan niya. Dapat niya itong kalimutan maliban na lang kung gusto niyang mapahamak. Hindi natuwa si Chen dito, pero pumayag siya. Sa kaloob-looban niya, iniisip ng boss kung paano nahijitin ng bata ang inaasahan niya. Hindi lang siya humiram ng mas maraming kapangyarihan kaysa sa inaasahan niya, kinontrol pa niya ito ng maayos. Inisip niya kung siya na ba ang itinakdang tao sa buhay niya. Tinanong siya ni Chen kung napagdesisyonan na niya ang kanyang pangalawang hiling. Naguluhan ang boss, kaya nilinaw niya na nabanggit niya na gusto niyang tulungan siya na tuparin ang kanyang mga hiling. Sumagot ang boss na hindi pa niya ito naiisip. Pero sinabi niya na marami na siyang mga hiling, at pagdating ng tamang panahon, maiintindihan din ni Chen. Tinanong siya ni Chen kung ano raw ang dapat niyang gawin ngayon. Sumagot siya na kahit anong gusto niya. Tila nadismaya si Chen sa sagot niya, lalo na't wala siyang alam sa mundo at napakarami pang kailangang alamin. Umaasa siyang mag-wish ito at bibigyan siya ng direksyon, pero ramdam niyang hindi mangyayari yon. Tiningnan niya ang telepono ng dating may-ari na nakita niya sa rooftop. Alam niya na kung mamumuhay siya bilang lalaking yun mula ngayon, dapat mas marami siyang malaman tungkol dito. Nakita niya na lahat ng mensahe ay tungkol sa mga utang at mga online na bilihin para sa mga bagay tulad ng supplements. Napagtanto niya na malaki pala ang gastos para maging propeta. Napansin din niya na wala ni isang mensahe tungkol sa kanyang pamilya, hanggang sa isang mensahe ang yumanig sa kanya. Galing ito sa kanyang ate na nagbalita na nakoma ang kanilang ina at na-hospital. Sinabi niya na pumunta siya sa Tiananmen Hospital nga.
Dumating siya na puno ng pag-aalala. Nakita niya ang isang babae na nakaupo sa paanan ng kama. Ramdam niya na medyo alanganin ang sitwasyon, pero nauunawaan niya na may inis ang sinuman kung ang isang bagay na kasing halaga noon ay babalewalain. Hula niya na ang babaeng nakaupo na nakayuko ang balikat ay ang kanyang kapatid na si Joey King, at ang taong nasa higaan sa ospital ay ang kanyang ina. Nang makita niya ito, hindi niya maiwasang isipin na iba ang hitsura nito sa mga alaala niya. Iniisip niya kung dahil ba ito sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang kapatid dahil nahuli siya, pagkatapos ay tinanong niya kung kamusta ito. Tinanong siya nito kung ano na naman ang kanyang dahilan. Tinanong nito kung ito ba ay pagsasanay, pag-unlad, o baka abala siya sa pagtawag ng mga Diyos at gumagawa ng kung ano. Iyon ang nagpatigil sa kanya sa pagsasalita. Sinabi niya na nagpakahirap ang nanay nila para bayaran ang mga utang niya hanggang sa siya'y bumagsak. Nagalit siya dahil hindi man lang siya nakadalaw kahit minsan noong binigay niya ang lahat sa kanya. Isinigaw niya na binigay ng buong pamilya nila ang lahat sa kanya. Idinagdag niya na para lang mabayaran ang mga utang niya, hindi na nga makayanan ng nanay nila ang ICU. Nagpursigi siya sa pamamagitan ng lakas ng loob, at muntik nang mamatay ang nanay nila. Pamatak ang kanyang mga luha, at sa isang pasukong kilos ng katawan. Sinabi niya na pagod silang dalawa ng nanay nila. Binigyan niya ito ng card na may lamang gastusin sa loob ng 6 na buwan at sinabi na mula noon, siya na ang bahala sa nanay at wala na itong kinalaman sa kanya. Tapos sinabi niya na bayaran nito ang natitirang utang nito sa sarili nitong sikap, dahil wala na itong kinalaman sa kanila. Nagulat siya at bahagyang kinabahan sa ibig sabihin nito. Pagkatapos, nilinaw ng kapatid niya na puputulan na niya ang ugnayan sa kanya. Nang lumabas siya ng ospital, sinabi ng boss niya na ramdam niya ang kanyang pag-aalala. Tinanong niya kung tumama ba sa kanya ang mga sinabi ng babae. Pero itinuro niya na halos hindi niya kilala ang babaeng yun, at hindi niya kasalanan ang nangyari. Sinabi ni Chen na hindi niya inaasahan na magiging komportable ang boss. Tapos sinabi niya na okay lang siya at naalala lang niya ang kanyang nakaraan. Noon, ganun din siya, gustong magsalita pero walang lumalabas na salita. Sinabi ng boss na huwag hayaang makasagabal ang gulo sa kanyang gusto. Kinumpirma ni Chen sa kanya na kung napatunayan niya ang kanyang halaga, tutulungan siya nitong lumakas. At basta't maging sapat siyang malakas, maitatama niya ang lahat ng ito. Ipinangako ng amo sa kanya na basta't mapatunayan niya ang kanyang halaga. Inisip ng amo na siya ang kanyang nakatakdang kapalaran. Umasa siyang hindi siya ibabagsak ng batang yon. Sa Right City Yaoye Club, partikular sa Presidential Suite, may isang nagsabi na hindi masama ang kinita nila, kaya patuloy nilang dadagdagan ang pamumuhunan. Ito ay galing sa isang lalaking nakasalamin, may sigarilyo sa bibig at mga babae sa kanyang magkabilang braso. Idinagdag din niyang kontaken sila at pabilisin ang pagbangon, pag-recover dahil hindi na magtatagal ang mga nakatataas. Naintindihan ito ng kanyang tauhan at may isa pa siyang dapat iulat. Ayon sa kanilang investigasyon, may isang tao mula sa organisasyon sa Area A ang nahirapan sa pangungulekta ng renta at 3 tao ang nasaktan ng isang estudyante. Naalala ng boss na may oras pa bago magsimula ang pangungulekta ng utang doon. Ipinapalagay niya na sinusubukan ng mga walang hiyang yun na magbulsa ng dagdag na pera. Nagreklamo siya na dahil sa mga sakim na basura ang yun kaya't kakaunti na lang ang lumalapit sa kanya para umutang. Sinabi niya sa kanyang tauhan na asikasuhin ito ayon sa patakaran. Pumayag ang kanyang nasasakupan na parusahan sila, ngunit sinabi rin na ito ay isang espesyal na kaso. Dahil kabilang sa kanila ay mga magnanakaw na antas 3 at antas 2 sa pag-aaral. Ayon sa ulat, ang nakasakit sa kanila ay isang estudyanteng kakabago pa lamang sa antas 2 sa pag-aaral. Nagtanong ang amo kung sino yun at binigyan siya ng dokumento. Naroon ang profile ni Chen. Hindi niya maisip na isang batang antas 2 lang ang nakatalo sa antas 3 at antas 2. Kahit ang pinakamahinang antas 3 ay kayang patumbahin ang 10 antas 2. Alam niyang hindi matutumbasan ng galing lang ang agwat sa mga antas. Tinataya niyang baka nasa antas 3 rin ang tunay na lakas ng bata. Interesado siya rito dahil sinusubukan nitong itago ang lakas niya. Sinabi niya sa mga tauhan niya na bantayan ito dahil ayaw niyang sayangin ang talento na ganoon. Kinabukasan, nagjo-jogging si Chen sa paligid nang napansin siya ng isang matanda.
Humanga ang matanda na maaga na siyang nagigising nitong mga araw na ito. Binati siya ni Chen pabalik. Pagkatapos, sinabi ng matanda sa kanya na nakakuha lang siya ng ilang batch ng A-grade na beginner Starlight supplement sa halagang 400 bawat bote. Tinanong siya kung gusto niya. Tumanggi si Chen dahil mayroon pa siya, ngunit ipinangako niya na pupuntahan niya ito kapag naubos na ang kanya. Ipinangako naman ng matanda na bibigyan siya nito ng diskwento pagdating ng araw na iyon. Napansin ng matanda na tila mas masaya siya kaysa dati. Nagtaka siya kung nagkaroon siya ng kasintahan. Pagkaalis ni Chen sa ospital, ginugol niya ang ilang araw para masanay sa katawan at magsaliksik. Sa pamamagitan ng pagsasanib ng ilang alaala ng orihinal na may-ari sa kanya, nagkaroon siya ng pangkalahatang pag-unawa sa mga pangunahing bagay sa mundong yun. Ang mga tao roon ay regular na umiinom ng mga espesyal na suplemento para magkaroon ng kapangyarihan, at ang mga taong ito ay tinatawag na mga orakulo. Sobrang mahal ang gamot para maging isang tagapagsalita, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng napakalaking utang. Hindi niya alam kung ano ang pinakamataas na limitasyon, pero sigurado siya sa isang bagay, na kahit ang pinakamababang ranggo ng mga orakulo ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos ng kanyang pag-eehersisyo, bamulong siya na kung ang pag-inom lang ng gamot ay nakapagpapalakas sa isang tao, hindi nakapagtataka na gumagastos sa mga tao ng malaki para maging mga orakulo. Noong dati niyang buhay, kailangan pa niyang magsanay ng matagal para makakuha ng ganitong resulta. Bigla na lang, tumunog ang kanyang telepono. Nagtaka siya kung sino ang tumatawag ng pagkaaga-aga. Isang malakas na boses ang bumulalas sa kanyang speaker. Ang class rep pala, at naalala niya na tapos na ang kanyang pagliban. Pinakiusapan ng guro ang rep na sabihan siyang bumalik na sa klase. Tinawagan din siya ng rep kagabi, kaya umasa siyang hindi niya nakalimutan. Sumagot si Chen na hindi niya nakalimutan, pero sa loob-looban niya, muntik na niyang makalimutan ito. Sa Redland High School, tinapos ng guro ang pagtalakay sa kasaysayan ng mga oracles. Kaya ngayon pag-uusapan na nila ang epekto nila sa ekonomiya. Kumuha ng notes si Chen. Ang estado ng isang tagapagsalita ay nakadepende sa lakas at nirarango ayon sa titulo. Mayroong grade E na may rango 1 hanggang 6, grade D na may rango 1 hanggang 8, grade B na may rango 1 hanggang 12, grade A na may rango 1 hanggang 14, at sa huli, grade S kailangan nilang maabot ang pinakamataas na antas ng kasalukuyang titulo upang umangat sa susunod. Sinasabi na ang mga umaabot sa grade S ay halos parang mga Diyos. Para tumugma sa kanilang kapangyarihan, ang mundo ay nahahati sa 5 antas. Mga ordinaryong tao sa uring E na mga orakulo ay nasa ika-5 patong na tinatawag na panlabas na patong, ang pinakailalim. Ang ika-4 na patong at pataas ang bumubuo sa gitnang antas ng syudad, na sumisimbolo sa kapangyarihan at estado. Tanging ang mga uring D at pataas lamang ang pinapayagan doon. Si Chen ay kasalukuyang nasa pinakamababang uring E kung gusto niya ng mas magagandang kagamitan, kailangan niyang makapasok sa gitnang antas ng syudad. Ginawa niyang pangunahing prioridad ang mabilis na pag-angat ng antas. May bumato sa kanyang maliit na bato. Sumulyap siya sa likuran niya at naglilibang ang mga nambubuli sa kanya sa panunukso. Hinamon nila siya kung akala niya kung sino siya dahil lang mataas ang nakuha niya sa pagsusulit. Sumagot naman yung isa pang bully na pare-pareho lang silang nasa unang baitang, kaya madali lang siyang pabagsakin sa isang suntok. Naiisip na lang ni Chen na may mga taong ganito kahit saan siya magpunta. Pinaalala naman ng teacher na may pagsusulit sa PE mamaya, kaya magpalit na sila at pumunta sa field. Sa kanan ng speaker, malakas ang field. Sa programa ng speaker, halos buong araw ay PE class lang. Sa tingin ni Chen, masyadong nakaka-relax ang curriculum. Biglaan na lang, may sumigaw sa kanya. Siniko ng isang estudyante ang kaibigan niya at sinabing parang may mag-aaway. Nang makita nilang yung dalawa na naman, hindi na sila nagulat. Nagtanong yung estudyante kung hindi ba napapagod yung mga bully na yun dahil ilang beses na daw niyang ginawa yun ngayong buwan. Pinagsabihan siya ng kaibigan niya na huwag nang magsalita, baka siya naman ang mapag-initan. Hinawakan ng bully yung kwelyo ni Chen at tinanong kung nag-e-enjoy ba siyang sumama ng tingin. Ilang araw na rin ang nakalipas, at nagmamagaling pa rin siya. Sinabi ng bully kay Chen na walang pakialam kung maganda ang mga marka niya sa pagsusulit.
Kinutya niya ito sa pagtatanong kung balak ba niyang kausapin ang kanyang mga kalaban mamaya. Ipinamukha ng bully na sa mundo ng mga propeta, lahat ay tungkol sa antas at kapangyarihan, at batay sa kanyang lakas, isa lamang siyang basurang antas uno. Sumagot si Chen na sa low ika, basurang antas uno rin ang bully. Nabigla ang bully, nagalit siya sa sagot na yon. Susuntukin na sana niya si Chen habang sumisigaw na dudurugin niya ang bibig nito. Hinarang ni Chen ang kamao niya at tinanong kung tapos na ba siyang magsalita. Nanlaki ang mga mata ng bully sa gulat. Nalilito siya sa nangyayari sa mga sombrero, lalo na't hindi siya makaalis. Naisip niya kung ganoon na ba talaga katangkad si Chen noon pa man. Ipinamukha ni Chen sa kanya ang sinabi niya, na ang lahat ay kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi niyang oras na para wasakin niya ang bibig nito. Natakot ang bully. Naglabas ng aura si Chen mula sa kanyang katawan habang nakatingala sa kanya ang bully. Ngunit naaga ang atensyon ni Chen ng matinding presyon. May nagsabing matapang daw siya. Tinanong sila ng guro kung sino ang nagbigay sa kanila ng pahintulot na gumawa ng eksena sa klase niya. Ito ang guro nila sa PA, si Tian Zihia, isang grade D level 5. Inis si Zihia kay Chen dahil kakabalik lang nito at nagiging sanhi na agad ng gulo. Si Chen naman, kalmado at may edad na sumagot na nagkakaroon lang sila ng palakaibigang sparring. Tapos pinakawalan niya ang bully. Iyon ang unang babala ni Jiha sa kanya, at kung magkamali siyang muli, maaasahan niyang magiging bastos ito sa kanya. Pagkatapos ay tinipon niya ang lahat para sa pagsusulit. Inanunsyo ni Zihia sa lahat na 3 buwan na lang sila bago ang graduation exam, at mas importante pa ang paligsahan pagkatapos ng graduation. Kung maganda ang kanilang ipapakita sa paligsahan ng palitan, hindi lamang nila dadalhan ng karangalan ng paaralan, magkakaroon din sila ng pagkakataong makapasok sa isang kilalang akademya. At para matiyak ang matatag na pagtatapos, naghanda siya ng espesyal na mga suplemento para sa mga baguhan na may kalidad na grade A na inangkat. Ibinente niya ito sa halagang 6,000 para magkaroon ng lahat ng magandang resulta. Pagkatapos ay nagsimula silang magsanay. Nakapag-pull up ang estudyante, at sa ika-24 na bilang ay hindi na niya kaya pang magpatuloy, habang ang isa naman ay sobrang sigla kaya nakaabot na siya sa 50. Nanunood lang si Chen, nagtataka kung yun lang ba ang tungkol sa pagsubok ng Oracle. Akala niya espesyal ito, may lumapit sa kanya at nagtanong kung okay lang siya. Siya pala ang class rep. Nag-alala siya dahil bigla siyang lumiba ng ilang araw, kaya inisip niya kung may nangyari sa kanya. Nahiya siya at nilinaw na hindi siya nagmamarunong. Nakapagtataka lang daw na mag-leave malapit na ang graduation. Sinabi ni Chen na okay lang siya at nagpasalamat sa pag-aalala. Pagkatapos, tinanong siya kung hindi ba siya bumibili ng supplements ng teacher. Sumagot siya na wala na siyang pera. Pero sa isip niya, iniisip niya kung yung mga mamahaling suplemento ba ay binibili ng lahat. Nagtataka siya kung siya lang ba ang walang pera sa klase. Nag-aalala siya na kung hindi niya ito bibilhin, baka makaapekto ito sa resulta ng kanyang pagsusulit. Biglang may tumawag sa kanya, Liu Tian. Nagpaalam siya sa kanya, at sa kanya ginawa ang mga pull-up. Nahirapan talaga siya at nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Habang ginagawa niya yon, tinitignan ni Zihia kung 25 estudyante ang bumili ng 2 suplemento. Nang umabot si Tian sa 35 pull-up, sinabi niya sa kanya na pasado siya. Napansin ni Chen na ang mga estudyanteng bumibili ng mamahaling supplements na iyon ay nakakatanggap ng espesyal na treto mula sa guro bilang kapalit. Dahil malapit na ang pagtatapos, naiintindihan niya na gusto nila ng mas magandang marka. Pero alam niya na sa kasalukuyan niyang kakayahan, marahil hindi niya kailangan yon, at wala na rin siyang pera. Pagkatapos ang huli ay tinawag na Zhou Chen. Nakita ng guro na wala siyang biniling kahit isang bote ng kanyang supplement. Nagduda siya na papasa ito ng walang kanyang supplements. Nagpasya siyang bawasan ng ilang puntos para bumagsak ito at gawin siyang halimbawa. Sinuri ni Chen ang baras para sa pull-up at ang proteksyon sa pulso, at mukhang normal naman. Ngunit nag-ingat siya na baka may kakaiba sa pagsusulit ng mga oracle. Humawak siya sa baras, at laking gulat niya, biglang bumigat ang kanyang katawan. At habang lumalakas siya, lalong bumibigat ito. Nagtaka siya kung dahil ba ito sa kristal sa pulso. Gaya ng inaasahan niya, hindi ganoon kasimple ang pagsusulit ng mga oracle.
Nakita niya na may hangganan ang bigat na nilagay, at sa lakas niya ngayon, madali siyang makaangkop. Bihira ang ganitong pagkakataon, kaya sinubukan niya ang kanyang kaya. Lahat ng nakakita sa kanya ay nagulat sa kung gaano siya kalakas. Halos 100 ang nagawa niya sa isang subukan, gayong halos 30 lang ang kaya niya dati. Ang iskor niya ngayon ay katumbas ng pangalawang ranggo. Ibinahagi ng isang estudyante na noong nakita niya ang pangalawang ranggo ng elite class, halos ganito rin ang nakita niya. Tapos na si Chen, kaya bumaba siya. Pinaligiran siya ng kanyang mga kaklase at sinabing kahanga-hanga siya. Sinabi nila na sa kanyang mga marka, kaya niyang pumasok sa elite class. Tinanong nila kung kailan siya umakyat sa pangalawa at kung ano ang kanyang iniinom na supplement. Nagtataka rin ang guro kung paano siya biglang gumaling ng ganito. Inisip niya kung gumamit siya ng pampaganda. Pero alam niya na masyadong mahal ang pampaganda para sa normal na tao, at ang paggamit nito doon ay masyadong magarbo. Nagtataka siya kung talagang umabot siya sa pangalawang ranggo sa nakaraang ilang araw. Nag-alala siya na malalaman ng mga estudyante na umangat siya ng hindi dahil sa kanya. Dahil hindi na niya maipagbibili ang mga yon. Nagtanim siya ng sama ng loob sa kanya dahil babawasan nito ang kanyang kita at hindi niya papayagan yon. Desidido siyang bigyan siya ng mahalagang aral. Samantala, sa opisina ng punong guro, may isang nagulat nang malaman na kinansela ng paligsahan ang mga laban para sa ikalawang pwesto. Nakikipag-usap sa telepono ang punong guro, at ipinahayag niya na para sa isang paaralan na katulad nila na walang suporta at walang mapagkukunan, napakahirap magkaroon ng pangatlong pwesto. Nakiramay sa kanya ang kausap niya sa kabilang linya, ngunit ipinaliwanag din na kailangan ng gobyerno ng mas maraming dalubhasang oracle. Kaya nagpa siya silang ilipat ang pondo sa mga nangungunang paaralan. Desisyon nito mula sa itaas na wala silang magagawa. Sinubukan ng punong guro na magtanong kung may ibang paraan, ngunit binabaan na siya ng kausap. Ibinalik niya ang telepono ng malakas. Sobrang sakit ito sa ulo para sa kanya dahil ang mga kagamitan at supply ng elite class ay nangangailangan ng malaking pondo at halos hindi na sapat ang resources ng kanilang paaralan para mapanatili ang pangalawang antas. Dagdag pa, 3 buwan na lang bago ang palitan, kaya nagtataka siya kung saan sila makakahanap ng isang estudyanteng nasa ikatlong ranggo. Naisip niyang pagsamasamahin ang lahat ng kanilang yaman at sumugal sa isang nasa ikatlong ranggo, pero nangangahulugan yun na kailangan nilang paalisan ang maraming estudyanteng karaniwan lang ang galing. Tumingin siya sa kristal na nasa istante at nagtanong ng malakas sa kanyang senior kung ano ang dapat niyang gawin. Nag-aalala siya na ang karapat-dapat na Oracle Academy ay babagsak sa panahon niya. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Si Zizia yun. Pinapasok niya ito. Inabot ni Zizia sa kanya ang resulta ng pagsusulit. Sinabi pa ni Zizia na ang pagtatanghal ay napakahusay at naniniwala siya na ang klase ay lilikha ng mga mahuhusay na tagapagsalita ng Propecia. Nang makita niya ang mga resulta, nagtataka siya sa kanyang isipan kung bakit sinabi na ni Zizia na napakahusay nito gayong unang ranggo pa lamang yun. Ang mga walang kwentang basura ay hindi maaaring ipadala sa larangan. Pagkatapos ay binanggit ni Zizia na may isang eksepsyon na sa tingin niya ay hindi karapat-dapat maging tagapagsalita ng Propecia. Tinanong niya kung sino, sumagot si Zizia na si Chen. Kaya tinawag si Chen sa opisina ng punong guro. Tinanong siya ng dakilang nilalang kung ano ang ginawa niya at bakit siya ipinatawag ng punong guro. Sumagot siya na wala siyang ideya. Nabalitaan ng aming MC na istrikto ang pagkatao ng punong guro, kaya alam niyang hindi lang siya pinatawag para makipagkwentuhan. Umaasa lang siya na hindi ganun kalala. Nang hawakan niya ang pinto, may maliit na ningges na lumitaw. Nagulat siya nang makita yon, pero mukhang inaasahan na yon ng amo. Sinabi niya kay Chen na yon ang partikular na kondisyon na nag-udyok sa hiling na sinabi niya. Ibig sabihin, may gusto siya na malapit, kaya mas mabuting hanapin na ni Chen. Nagtanong si Chen kung bakit ngayon pa yun lumitaw. Sumagot ang amo na nag-udyok na ang hiling, kaya walang magagawa. Kung ayaw niyang mapahamak, gawin na lang niya yun ng tahimik. Tinanong siya ng punong guro kung bakit nakatayo lang siya doon at pinakiusapang pumasok. Pumasok siya at bumati sa punong guro. Sinabi ng punong guro na hindi naman masama ang kanyang ulat sa physical. Sa katunayan, kapuri-puri ito dahil malapit na sa ikalawang pwesto. Ngunit tungkol naman sa pagliban sa klase, pagsagot sa mga guro,
at pananakit sa kanyang mga kaklase, nakikita niya na bata pa si Chen at mainitin ang ulo. Pero hindi na mahalaga yon. Tinanong niya si Chen kung alam niya kung ano ang pinakamahalaga para sa isang oracle. Iyon ay pera, kaya pinayuhan niya itong talikuran ang pagiging isang oracle. Namutla si Chen. Nilinaw niya kung sinasabi ba ng punong guro na gusto nitong tumigil siya sa pag-aaral. Sumagot ang punong guro na tama siya, at dapat niyang maintindihan na ang magiging halaga ng pagiging isang orakulo sa hinaharap ay napakataas. At dahil sa kalagayan ng kanyang pamilya, iminungkahi niya na sa halip na ibuhos ang lahat sa isang bagay na maaaring mabaigo, mas mabuting putulin na agad ang pagkalugi. Alam ng punong guro na batay sa resulta ng pisikal na pagsusulit ni Chen, makakapasok siya sa espesyal na klase. Ngunit dahil nanganganib ang paaralan na magsara, sa halip na hayaan ng isang hindi gaanong kagaling na estudyante sa isang espesyal na klase, mas mabuting ituon ang mga kagamitan sa pag-alaga ng mga estudyanteng may potensyal. Kaya naisip niya na kung makakapagturo sila kahit isang estudyanteng antas 3 bago ang kompetisyon ng palitan, baka may pag-asa pa. Pagkatapos, sinabi niya kay Chen na kung papayag siya, pwede nilang isauli ang kanyang tuition. Idinagdag pa niya na hindi na rin niya kailangang pumasok bukas. Tinanong niya kung ano ang masasabi niya tungkol doon. Habang nag-uusap sila, napansin ng dakilang nilalang na nasa anyong libro ang isang bagay. Iyon ay ang itim na kristal sa istante. Sinabi niya sa bata na nahanap na niya ang target, kaya dapat siyang magmadali at kunin ito para sa kanya. Sumagot si Chen na nahihirapan na nga siya, at iminungkahi na sunggaban na niya ito. Sumagot ang boss na kung kaya niya lang, ginawa na niya sana. Pero nakasaad sa kontrata na dapat ganap itong pag-aari ni Chen para makuha niya ito. Nasa mahirap na sitwasyon si Chen. Kailangan niyang pumunta sa gitnang lungsod para bayaran ang utang, pero ang pagpunta doon ay nangangailangan ng D-level at saka sertipiko ng pagtatapos sa Oracle. Ang paaralang yun ang tanging Oracle High School sa lungsod. Para sa sertipiko ng pagtatapos at sa kristal, hindi siya dapat mapatalsik. Huminga siya ng malalim para kumalma. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Sa pagkakaalala niya, mula nang itatag ang Light U, ang mga estudyante ay umaabot lamang sa antas E2. Ibig sabihin, para sa paaralan, ang isang estudyanteng higit sa antas 2 ay walang dadang napakahalaga. Kaya kung nasa antas E2 na siya, alam niyang kaya niyang umangat agad. Naalala niyang sinabi ng amo dati na mayroong gantimpala na makakatulong sa kanyang hiling. Sinabi niya sa amo na kung hindi pa siya nakapagdesisyon, maaari niya itong piliin mismo. Sumagot ang amo ng oo. Nahalata ng amo kung ano ang gusto niya. Ang gantimpalang hiningi niya ay hiram na kapangyarihan. Tinanggihan siya ng amo dahil hindi na kaya ng katawan niya ang anumang dagdag na kapangyarihan nito. Swerte na lang si Chen at hindi siya sumabog noon. Sagot ni Chen na hindi niya kayang mapaalis doon. Dahil kapag napaalis siya, matatagalan bago siya magkaroon ulit ng pagkakataong makarating sa gitnang lungsod. At baka hindi rin matupad ang hiling ng amo. Sinabi niya sa amo na magtiwala sa kanya. Nawala ng imik ang amo. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na anuman ang mangyari, hindi niya problema yon. Lumabas ang kontrata na nagsasaad na ibinibigay ng contractor sa kinokontrata ang gantimpala, na nangangahulugang ang kinokontrata ay maaaring humiram mula sa contractor kahit kailan, kahit saan, at ang lahat ng kahihinatnan ay pananagutan ng kinokontrata. Tinanggap yon ng kinokontrata. Dahil nakatayo lamang siya roon, nagtanong ang prinsipal kung may kailangan pa siya. Humiling siya na muling subukan ng prinsipal ang kanyang score at pagkatapos ay magpas siya kung mananatili siya o aalis. Tinanggap ito ng prinsipal at iniabot ang kanyang kamay. Sa pamamagitan ng pagkamay na yon, tinasa ng punong guro na siya ay nasa antas 2. Mas mataas kaysa sa ipinahihiwatig ng ulat, ngunit malayo pa rin sa sapat. Samantala, iniisip ni Chen na isa lang ang pagkakataon niya at hindi siya sigurado kung hanggang saan ang mararating niya. Kaya gusto niyang kumuha ng mas maraming lakas hanggat maaari. Lumiwanag ang aura sa paligid ng kanyang kamay. Nagulat ang punong guro, ang aura ay naging napakalakas. Kahit ang boss ay hindi inaasahan na ang pagbugso ng bata ay mas malakas kaysa sa ibinigay niya sa kanya. Nagulat at nagtaka ang punong guro kung paano biglang tumaas ang kanyang antas. Sa isang iglap, naging ganap siyang antas 4. Tinanong siya ni Chen kung ano ang naiisip niya ngayon.
Napagtanto ng punong guro na hindi kailanman isinasara ng langit ang lahat ng daan. Hiniling niya kay Chen na kumatawan sa kanilang paaralan sa paligsahang pandistrito. Namangha si Chen. Naupo sila para mag-usap. Ang totoo, gusto ng punong guro na sumali siya sa grupo ng Antas 4 sa paligsahang pandistrito para maipakita ang resulta sa Ministry ng Edukasyon. Ipinaliwanag ng punong guro na ang makipagkumpetensya sa antas na grupo ay ang pinakamataas na karangalan para sa lahat ng UJ High School. Matagal nang nasa ilalim ang kanilang paaralan sa ranggo. At kung hindi sila magpapakita ng resulta sa lalong madaling panahon, babawasan ng ministeryo ang pondo. Kaya gusto nilang ituon ang atensyon ng mga guro sa mga estudyanteng may potensyal, at yun ang dahilan kung bakit mali ang pagkakaintindi sa kanya. Sana raw ay hindi siya nagalit. Sumagot si Chen na naiintindihan niya. Natuwa ang punong guro na marinig yon. At para ipakita ang kanilang paghingi ng paumanhin, hindi nababayaran ang matrikula ni Chen. Pagkatapos lumipat sa espesyal na klase, ang kanyang lingguhang supply ng Beginner Star Energy Supplements ay tataas mula 3 hanggang 6. Tinanong niya si Chen kung ano ang palagay niya tungkol doon, at kung may iba pa siyang kailangan, susubukan ng eskwelahan na tugunan. Sinabi niya kay Chen na bilang isang mahusay na estudyante, malugod siyang tatanggapin kahit saan, ngunit taimtim pa rin niyang inaasahan na isaalang-alang niyang kumatawan sa kanilang paaralan sa paligsahan ng pagpapalitan. At para hindi maging sinabi niya sa kanya na ang kanyang desisyon ay makakaapekto ng malaki sa kinabukasan ng paaralan. Dahil malaki ang iniaalok ng principal, napagtanto niya na mahalaga ito sa kanya. Tinanong ni Chen kung ano ang gagawin niya kung gusto niya ang itim na kristal na nasa ibabaw ng gabinete. Ipinaliwanag ng punong guro na ito ay gawa mula sa isang espesyal na kristal bituin na dinala ng dating punong guro mula sa gitnang lungsod. Wala raw itong masyadong silbi, pero sumisimbolo ito sa diwa ng paaralan. Ngunit alam niya na kung mawawala ang paaralan, walang halaga ang diwa. Kaya kung iligtas ni Chen ang paaralan, makatwira na ibigay ito sa kanya. Tiniyak ni Chen na gagawin niya ang kanyang makakaya sa paligsahan. Sa gayon, napagkasunduan na ang usapan. Gayunpaman, nagtataka ang punong guro kung paano tumaas ng ganoon kabilis ang kanyang antas. Sumagot siya na nagsasanay siya para itago ang kanyang kapangyarihan. Ibinahagi niya na ito ay parang espesyal na paraan ng pagsasanay, at nagsasanay pa rin siya kaya umaasa siyang maitago ng punong guro ang kanyang antas. Naintindihan ng punong guro, iyon ay dahil alam ng punong guro na ang pagtatago ng antas ay isang paraan na ginagamit sa labanan para lituhin ang mga kalaban. Hindi niya inaasahan ang gayong kamalayan mula sa isang bata. Tiniyak niya na hindi niya sasabihin sa kahit kanino. Ipinahayag niya kung gaano siya katiyak na ipaubaya ang kinabukasan sa mga kamay ni Chen. Pagkatapos, may pumasok na babae. Inutusan niya itong dalhin agad si Chen sa espesyal na klase at ayusin ang mga suplemento ayon sa kanyang hiling. Iginiya niya si Chen at ipinaliwanag na ang buong ikalawang palapag ay para sa espesyal na klase. Ang susunod nilang gagawin ay magparehistro. Nagpasalamat si Chen sa guro. Nagtataka siya sa relasyon nito sa punong guro dahil hindi pa niya ito nakitang ganoon kasaya. Sumagot lang si Chen na magkasundo sila. Samantala, may tumatakbo ng mabilis papunta kay Chen. Hinawakan ng lalaki ang braso ni Che at sinabing sinubukan talaga niyang magmakaawa. Kasama ang punong guro, pero sa huli, hindi niya ito napapayag. Ipinagtatanggol niya na kahit katamtaman lang ang mga marka niya, may karapatan pa rin siyang matuto. Umaasa siyang pagkatapos huminto si Chen, magsisikap pa rin siya at hindi susuko. Tinanong siya ng guro kung ano ang sinasabi niya. Nilinaw niya na lilipat na siya bukas sa espesyal na klase, at dadalhin niya na sana siya para magpatala. Tapos sinabi niya kay Zija na gusto siyang makausap ng punong guro. Ibinahagi rin niya na galit ang punong guro. Alam niyang malalagot siya. Dumating ang gabi. Bumalik si Chen sa kanyang silid. Humiga siya sa kama at nag-iisip na kailangan niyang umakyat mula antas 2 hanggang 4 sa loob ng 3 buwan, at wala siyang ideya kung paano gawin iyon. Kahit na ang mayayamang henyo ay nangangailangan ng maraming pera at oras para umakyat ng isang antas lang. Para sa isang mahirap na tulad niya na umakyat ng 2 antas sa loob ng 3 buwan ay tila imposible. Tinanong niya ang amo kung may paraan ba para umakyat siya ng antas ng sabay-sabay ng mag-isa. Tinanong siya ng amo kung paano mangyayari yon.
At kung gusto niya ulit ng tulong nito, kailangan muna niyang tuparin ang kahilingan nito. Sinabi niya rito na sisihin ang sarili sa pagpili ng ganong gantimpala. Sumagot ang bata na wala siyang pagpipilian dahil iyon lang ang paraan na naisip niya sa oras na yun. Binigyang diin ng amo na binabalaan na niya siya na hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan ng matagal bago ito mawala. Alam yun ni Chen. Hindi siya ganoon katanga para umasa sa hiram na kapangyarihan para manalo sa torneo, at nakamit naman niya ang magagandang resulta. Hindi siya napatalsik at nakakakuha pa siya ng libreng supplements. Mas mabuti pa yon kaysa sa kung saan siya nagsimula. Kaya pwede nang dahan-dahan ang pag-level up. Ngunit ang focus niya ngayon ay ang utang na dapat bayaran sa loob ng 5 araw. Kailangan niyang malaman kung paano kikita ng pera sa eskwelahan. Tila nandidiri si Chen. Wala rin siyang ideya kung ano ang nangyayari. Parang abandonadong pabrika. Pagkatapos, may lumapit sa kanya. Kinawayan siya ng lalaki at sinabihan siyang lumapit doon. Napansin niyang wala si Chen noong pagtawag ng mga pangalan, kaya naisip niya na baka naligaw. Siya ang namamahala sa buong klase at mahirap pangasiwaan ang lahat, kaya humingi siya ng paumanhin sa pagkukulang. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Jizang, ang homeroom teacher ng elite class. Inaasahan ni Chen na ang guro ng elite class ay sobrang istrikto, pero nakakagulat na madali siyang pakisamahan. Nagtataka siya kung wala na bang ibang guro sa elite classes. Sumagot ito ng oo. Mayroon silang 3 guro para sa pag-aaral, pero siya lang ang humahawak sa training. Sinabi niya na bumababa na ang bilang ng mga estudyante at lalong kakaunti na ang mga estudyanteng sapat ang galing para makasali sa elite class, kaya hindi na sila kumukuha ng bagong instruktor. Idinagdag niya na kadalasan ay ginagamit nila ang pinakaloob na lugar para sa klase at training, at matagal nang bakante ang labas at sira-sira na. Napagtanto ni Chen na malala na ang kalagayan ng eskwelahan, kaya pala nag-aalala ang punong guro. Tiniyak ni Jizang sa kanya ang lahat sa pagsasabing ang payat na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa kabayo. Naniniwala siyang hindi magsasara ang lugar. Pumasok sila sa silid pagsasanay. Sinabi ni Jizang na kasalukuyan silang nagkakaroon ng libreng sesyon ng pagsasanay. Dinala niya siya para makilala ang klase. Naintindihan na ni Chen kung bakit sila tinawag na elite class at mas mataas kaysa sa training yard. Isa itong parang mamahaling gym at mukhang ganado ang mga estudyante, pero ramdam niya na medyo tensyonado ang kapaligiran. Tinipon ni Jizang ang lahat para ipakilala ang kanilang bagong kaklase. Ipinakilala niya si Chen sa kanila. At kahit medyo huli na siya, ayos lang dahil laging pinahahalagahan ng mga piling tao ang lakas higit sa lahat. Kaya naniniwala siyang may tunay na kakayahan si Chen para makapasok. Inaasahan niya na magkasundo silang lahat at maging mahusay sa nalalapit na paligsahan. Isang estudyante mula sa likod ang nagpahayag na duda siya na dahil sa galing ito. Ipinahihiwatig niya na nakapasok ito sa pamamagitan ng palakasan. Idinagdag niya na maaari lang nitong hilahin pababa ang buong grupo ng mga piling mag-aaral. Sinabihan ni Jizang ang lalaking nagngangalang Ma Wenhao na mag-ingat sa kanyang mga salita. Binigyang diin niya na dumaan si Chen sa tamang proseso, kaya mas mabuti pang itigil niya ang pagkakalat ng mga sabi-sabi. Sumagot si Wenhao na kung sabi-sabi man ito o hindi, malalaman din nila agad. Pormal niyang hinamon si Chen. Nabigla ang mga tao dahil matagal na rin simula nung huli nilang makita ang ganon. Hindi tulad ng ensayo, ang pormal na hamon ay laban kung saan nakataya ang buong dignidad. Sabi nila na ang talunan ay kailangang maglingkod sa nanalo ng walang reklamo. At si Wenhao ang pinakamalakas sa kanila. Hindi nila maisip na binubuli niya ang isang baguhan. Isang lalaking blonde na malapit doon ay nagtanong sa isang babaeng kulay rosas ang buhok kung ano ang nangyayari. Sumagot ang babaeng kulay rosas ang buhok na makikipaglaban daw ang bagong lipat na estudyante kay Ma Wenhao. Hindi niya alam ang tungkol sa bagong lipat. Sumagot si Jizang na hindi bibilang ang isang pormal na hamon maliban kung tanggapin ng kabilang panig, ngunit laking gulat niya nang tanggapin ni Chen. Sinabi niya na kung palarong hamon lang at hindi mapanganib sa buhay, tatanggapin niya ang hamon. Sa isip niya, magandang pagkakataon ito para sukatin kung gaano siya kahusay kumpara sa iba at isang perpektong paghahanda para sa paligsahan ng palitan. Nabalitaan ito ng punong guro. May nagbalita sa kanya sa pamamagitan ng tawag sa telepono na may makakaaway si Chen. Si Jizang ang nagbalita.
Ipinapaliwanag niya na nagbigay ng formal na hamon si Wen Hao at tinanggap ito ni Chen. Labis siyang nag-alala, lalo na't walang gustong magpatalo sa kanila at nagkukumpulan ang ibang estudyante na naghihiyawan. Lumalala na ang sitwasyon. Hinimok nila si Wen Hao na ipakita sa baguhan kung sino ang mas matindi. Pinag-isipan ito ng punong guro, at dahil dapat nag-eensayo si Chen. Nakatagong antas ng pagsasanay, magandang pagkakataon para subukan ang kanyang lakas. Kaya sinabi niya kay Zhang na ihanda ang arena ayon sa kanyang gusto para sa hamon. Si Mr. Zhang ang naging tagapamahala ng laban, at dahil unang beses ni Chen sa ganitong uri ng laban, binalikan niya ng bahagya ang mga patakaran. Ang mga patakaran para sa isang formal na hamon ay katulad ng sa paligsahang palitan, ibig sabihin na ang arena ay para lamang sa dalawang tao at walang tulong mula sa mga manunood. Sino mang makialam ay ititiwalag, at dapat pareho ang antas ng dalawa at walang pwedeng humamon sa mas mataas na antas. Napansin ni Wen Hao na si Chen ay nasa irango 2. Binigyang diin ni Ji Zhang na ito ay isang paligsahang pangkaibigan lamang, at hindi dapat may mga atake sa mga sensitibong bahagi ng katawan, at walang mga nakamamatay na galaw ang pinapayagan, o paghihiganti pagkatapos. Ang tama sa mukha o kusang pagsuko ay katumbas ng pagkatalo. At sila'y nagsimula. Sumugod si Wen Hao. Ang plano niya ay umatake ng mabilis at gulatin siya. Gusto niyang manalo sa isang galaw. Inasahan ni Chen na susugod siya agad. Hinarang niya ang braso nito, na ikinagulat ni Wen Hao. Hindi siya makapaniwala na ganoon siya kabilis gumalaw. Tuloy-tuloy siya sa pagsuntok, pero mahusay itong naiwasan ni Chen. Nababagabag siya na nakakaiwas si Chen na parang daga, kaya nagplano siyang humanap ng paraan para *** limitahan ang kanyang pagkilos ***. Gumalaw siya sa bilis ng kidlat. Nabigla si Chen at tinamaan sa kanyang bisig. Ang kawit at sipa ni Wen Hao ay kayang magbago sa gitna ng atake, kaya kahit harangin ito ni Chen, matutamba pa rin siya sa lakas ng impact. Habang nakahiga si Chen, inatake niya ulit ito. Tinitigan siya ni Chen ng masama. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang aura at bumawi ng mabilis at malakas na sipa. Nagulat si Wen Hao na marunong din pala siya ng mga teknik sa laban. Pinilit niyang kumalma, at basta't hindi siya tatamaan sa mukha, alam niyang hindi siya matatalo. Akala niya may pag-asa pa siya, pero bahagyang tumama ang kamao ni Chen sa kanyang ilong. Sinabi ni Chen na bawal ang tama sa mukha. Hindi siya nakapagsalita. Ipinahayag ni Ji Zhang na si Chen ang panalo. Hindi makapaniwala si Wen Hao na natalo siya. Ganoon din ang iniisip ng ibang estudyante, pero napagtanto nila na napakalakas ng baguhan. Sa isip ni Chen, mas mabilis natapos ang laban, pero naramdaman niya ang bigat nito. Tinanong niya si Wen Hao kung wala na ba siyang reklamo. Sobra ring nagulat si Mr. Zhang. Sanay sa pagsasanay si Wen Hao, pero hindi niya inasahan na matatalo siya ng ganun kay Chen, na walang formal na pagsasanay kundi ang kanyang pisikal na abilidad, at ang kanyang reaksyon sa laban ay napakahusay. Napagtanto niya na malaki ang potensyal niya sa labanan, kaya hindi nakapagtataka na pinakiusapan sila ng principal na bantayan siyang mabuti. Hindi inaasahan, dumating ang principal. Tinawag niya si Chen sandali dahil may sasabihin siya sa kanya. Tinanong ng babaeng kulay rosas ang buhok ang lalaking blonde kung nakita niya yun. Hindi siya makapaniwala na medyo malakas ang baguhan. Sinabi ng lalaking blonde na ang isang taong ganoon kalakas ay dapat maging isa sa kanilang mga kasama, tauhan. Tinanong siya ng principal kung kumusta siya sa elite class. Sumagot siya na ayos naman, at medyo sabik ang mga kaklase niya. Napatawa ng bahagya ang principal at sumagot na ang mga malalakas na oracle ay palaging nakakakuha ng mas maraming atensyon, kaya masasanay din siya. Sinabi niya na mula ngayon, dapat siyang mag-focus sa pag-eensayo, at kung may kailangan siya, tutulong ang paaralan sa abot ng kanilang makakaya. Dahil alam ni Chen na nagtitiwala na sa kanya ang principal, iniisip niya na panahon na para magtanong tungkol sa pagkakitaan. Kaya tinanong niya ang principal kung may paraan ng mga estudyante para kumita ng mabilis. Sinabi ng principal na sa edad niya, hindi niya dapat alalahanin yun, at dapat mag-focus siya sa kanyang pagsasanay. Sa halip, magkakaroon siya ng mga pagkakataon para kumita ng malaki sa hinaharap. At kung may problema ang kanyang pamilya, sasagutin ng paaralan ang ilang gastusin. Sumagot siya na nagtatanong lang siya,
pero sa loob-loob niya alam niyang kailangan niyang mag-isip ng iba. Pabalik sa training room. Nagsasanay siya ng bahagya habang iniisip na ang pagkuha ng pautang sa pag-aaral ay mahigpit na pinaparusahan doon, kaya mas mabuting mag-ingat siya na huwag mahuli. Paulit-ulit niyang iniisip kung paano siya kikita ng pera. At may lumapit sa kanya. Ito ay yung lalaking blonde. Inakbayan niya si Chen at sinabi sa kanya na kahanga-hanga ang laban, at nakausap pa niya mismo ang punong guro. Napaisip siya kung sino ba talaga siya. Tinanong ni Chen sa kanya ang parehong tanong. May tumawag sa lalaking blonde na Shen Jiru at sinabihan siyang bastos. Ito ay ang babaeng kulay rosas ang buhok. Humihingi siya ng paumanhin para sa inasal nito at nilinaw na wala itong masamang intensyon. Ipinakilala niya ang sarili bilang Su Xiaoxia, at pagkatapos ay ipinakilala si Jiru. Sinabi niya rito na sa totoo lang, mga senior sila, kaya kung may mga tanong siya, pwede siyang magtanong sa kanila. Napagpasyahan ni Jiru na isang team na silang tatlo ngayon, at bilang leader, aalagaan niya itong mabuti. Sa loob-loob niya, iniisip ni Chen na kakaiba sila. Tinanong ni Jiru kung saan niya natutunan ang galaw na ginamit niya kanina. Walang ideya si Chen kung ano ang sinasabi nito. Nagulat ang batang lalaki na blonde dahil hindi niya alam kung ano ang isang teknik sa labanan. Mas nakakagulat pa na ang galaw na ginamit niya ay base lamang sa kanyang likas na kilos. Sabi niya, ang lupit, at mababaliw si Wen Hao kapag nalaman niya. Ipinagyayabang niya ang teknik na yun kahit saan simula nang matutunan niya ito, pero lumalabas na nagpapanggap lang siya. Nagpresenta si Xiaoxia na magpaliwanag. Ipinaalam niya sa kanya na ang mga teknik sa labanan ay mga malalakas na espesyal na galaw at natututunan ito ng mga propeta sa pamamagitan ng mga scroll o batong memorya. Nag-iiba-iba ang epekto at lakas nito depende sa kasanayan. Maraming uri ng mga pamamaraan ng pakikipaglaban. Inaangkop ng malalakas na propeta ang kanilang mga pamamaraan sa kanilang estilo ng pakikipaglaban. Ang galaw na ginamit ni Wen Hao sa kanya noong laban ay isang teknik na D-rank na tinatawag na sipa ng hanging kawit. Pagkatapos malaman yon, hindi nagulat si Chen na hindi niya yun na-block. Inisip niya na kung mayroon din siyang mga pamamaraan ng pakikipaglaban, maaaring magkaroon siya ng mas magandang pagkakataon sa paligsahang interclass. Nagtanong siya kung bihira ang mga pamamaraan ng pakikipaglaban. Sumagot si Jiru na halos ganun nga. May ranggo rin ito. At habang mas malakas, mas nagiging bihira. Ipinaliwanag niya na ang paaralan ay nagtuturo ng mga batayan, pero para sa malalakas na teknik, kailangan nilang bilhin ang mga ito o magkaroon ng isang mataas na tao na magbahagi ng isa. Ang presyo sa merkado para sa isang ordinaryong teknik na D-rank ay nasa 500,000. Nagulat si Chen nang marinig yun dahil katumbas yun ng ilang buwang hulog sa utang. Sinabi ni Jiru sa kanya na mayroon din siyang ilan. Dapat silang mag-spar sa susunod para maipakita niya sa kanya. Mayroon ding isa si Xiaoxia. Para kay Chen, parang baliwala lang sa kanila ang magkaroon ng bagay na nagkakahalaga ng 500,000. Nabalitaan niya na sobrang mahal sumali sa advanced class, kaya siguro sobrang yaman ng mga bata doon. Pero may naisip siya, kung galing sila sa mayayamang pamilya, maaari niya silang tanungin tungkol sa paggawa ng pera. Sinabi niya sa kanila na gusto niyang bumili ng teknik pero walang siyang pera, kaya tinanong niya kung may paraan para kumita siya ng mabilis na pera. Iminungkahi ni Jiru na magnakaw sa bangko. Sumagot siya na, maliban doon. Pag-usapan ng mabilisang malaking kita at walang patakaran, ang himalang lupain lang ng Blackwater ang pumapasok sa isip ni Jiru. Sinuntok siya ni Xiaoxia at sinabihan na tumigil sa panlilinlang sa lalaki, at kapag narinig siya ng mga guro, mapapag-alitan siya. Ngunit nakuha ni Chen ang kanyang interes. Binawi ni Jiru ang sinabi niya dahil narinig niya na maraming nangyayari doon, at mahigpit na ipinagbabawal ng paaralan ang pagpunta ng mga estudyante. Kapag nahuli siya, agad siyang ititiwalag. Tinanong niya kung gaano kakulangan siya para sa teknik. Sumagot si Chen na mga 300,000. Nagulat sila na ganun kalaki. Tiningnan nila ang kanilang mga bank account at wala silang ganoong halaga. Napaisip si Chen, at sa panahon ng pangangailangan, kailangan ng agarang solusyon, kaya nagpasya siyang silipin yun pagkatapos ng klase, sa Blackwater Road. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Sabi ng navigation ay naruroon daw, pero isa itong bakanteng kalye na may kakaibang pakiramdam. Bagamat hindi ito malayo sa kanyang bahay,
Nagpalit muna siya ng damit bago umalis para hindi siya makilala. Tinanong niya ang boss kung ano ang tingin niya sa lugar. Walang sagot, kaya inakala niya na wala ang boss doon. Hindi niya masyadong inintindi, at dahil hindi naman ganoon kataas ang level ng mga orakulo sa outer zone, alam niyang okay lang siya mag-isa. Nasa tier 4 siya ng kapangyarihan, at kahit may mangyari, makakatakas naman siya. Pero hindi niya maiwasang mapansin kung gaano katagal ng mukhang abandonado ang lugar. Nagduda siya kung may tunay nga bang lupain ng himala. Pagkatapos ay napansin niya ang ilang yapak, na nangangahulugang may naglalakad doon kamakailan. Pagkatapos ay nakita niya ang lihim na daanan. Naglakad siya patungo roon. Hindi niya alam, may lalaking nakakita sa kanya na papunta doon. At matalim silang nakatingin. Nanlaki ang mga mata niya nang makapasok siya sa loob. Isa itong maliwanag at abalang lugar. Madumi ang mga kalye, may mga iligal na kalakalan na nangyayari. Kaya naman iniiwasan ng lahat pag-usapan ang lugar na yun. Halos walang batas doon. Kung may kita, lahat gagawin. Pero napaisip din siya na may paraan para kumita bago ang takdang araw. Pero bago yun, lumingon siya at nagtanong kung hanggang kailan nila siya susundan. Lumabas ang mga lalaki at pinuri ang kanyang matalas na pakiramdam. Plano sana nilang patumbahin siya at dalhin sa malayo, pero dahil napansin niya, kailangan na lang siyang saktan ng kaunti. Nagtanong si Chen kung bakit. Akala nila nagpapanggap lang siya, pero sinabi ng lalaki na marami na siyang nakitang mayayamang bata na nagkukunwari at pumupunta roon para magpasaya, at kung *holdepin* siya para sa ransom, yayaman sila. Sobrang corny noon, at nakita yun sa mukha ni Chen. Inakbayan ng lalaki si Chen at tinapak ang pisngi niya. Natuwa siya na natakot si Chen at hindi nakakilos. Sinabi niya rito na makipagtulungan, magbayad ng ransom, at pag-iisipan niya kung papayagan siyang mabuhay. Sinabi ni Chen sa lalaki na bastos siya. Pagkatapos, sa isang hampas sa likod ng ulo, ang lalaki ay bumagsak na nakadapa sa lupa. Nagulat ang lahat na siya ay natamba. Kinuha ng dalawang lalaki ang kanilang mga kutsilyo para bigyan siya ng leksyon. Sinugod nila siya, may dalawang kahon na lumipad at tumama sa likod ng kanilang mga ulo. Naguluhan si Chen. Pagkatapos, may lumitaw sa harap niya. Hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi ng babaeng nakasuot ng hoodie na sumama siya. Pagkatapos ay hinailan niya siya papalayo. Dumating sila sa isang lugar na sa tingin niya ay ligtas sila. Nagpasalamat si Chen sa kanya sa pagliligtas sa kanya, pero sa kaloob-looban niya, may mga tanong talaga siya para sa dalawang yun. Kilala siya ng babae at tinanong kung bakit siya naroon. Nakalimutan ng babae na kailangan niyang magpanggap. Tinanong siya ni Chen kung magkakilala sila. Pero sa gulat niya, hindi siya nito maalala, kaya sinabi nitong hindi. Sinabi lang niya na nakita niya ang pangalan niya. Nasa kwelyo niya yun. Nagulat siyang malaman na nandoon yun, pero kasabay nito, nakahinga rin siya ng maluwag na hindi siya nito kilala. Nagpasalamat siya sa kanya sa pagsasabi nito. Iniisip niya kung paano siya nabuko at natuwa na naitago niya ito. Ipinaalala niya sa kanya na huwag basta-basta ibunyag ang kanyang impormasyon sa distrito ng Blackwater dahil mapanganib doon. Inalok niya itong samahan palabas, ngunit tumanggi ito dahil may mahalaga siyang kailangang gawin. Alam niyang kung malalaman nitong isa siyang estudyante, malalagay siya sa alanganin. Sigurado ang babae na siya pa rin si Chen, kahit lumipas na ang maraming taon. Nagtataka siya kung talagang nakalimutan na siya nito o nagkukunwari lang. Alam niyang isa siyang estudyante, kaya't lalo siyang nagtataka kung ano ang ginagawa nito doon. At sa paraan ng kanyang pagkilos kanina, napaisip siya kung naging magnanakaw na rin ito. Makalipas ang ilang sandali, bumili si Chen ng face mask sa halagang 10 piso. Naniniwala siya na mapoprotektahan siya nito. Naglalakad-lakad na siya pero wala pa rin siyang ideya kung paano kumita ng pera. May lumapit sa kanya dahil hindi siya mukhang taga rito. Tinanong siya kung sino siya. Nagpakilala ang lalaki bilang isang tour guide at nagmayabang na alam niya ang lahat tungkol sa lugar kaya pwede siyang magtanong ng kahit ano. Kaya tinanong ni Chen kung may palasyo malapit kung saan madali siyang makakakuha ng pera. Inakay siya ng lalaki papunta sa lugar na yon. Tuwang-tuwa rin siya dahil nakasiguro siya ng komisyon. Pumasok sila sa isang malabong gusali at sa loob ay isang arena. Sinuntok ng manlalaban ang kalaban at naghiyawan ang mga tao. Napagtanto ni Chen na ito ay isang iligal na arena ng laban.
Sinabi sa kanya ng lalaki na kung gusto niya ng mabilisang pera, ito ang tamang lugar. Ipinabatid din niya sa kanya na may espesyal na laban ngayong gabi at ang nanalo ay makakakuha ng bonus at bahagi ng pondong pinagpustahan. Maraming mga manlalaban na halos kasing galing ni Harold ang dumating at ang mga laban ay matindi at malaki ang pastahan kaya ito ang perpektong oras para sumali. Nakita ni Chen yung lalaki sa ring at mukhang nakakatakot pero level 1 pa lang siya. Dahil sa laki ng premyo, pinag-isipan niya ito. Tinanong siya ng lalaki kung gusto niyang sumali. Kung gusto niya, bibigyan niya siya ng chips. Sagot ni Chen na gusto niya yung buong premyo. Kaya nagulat yung lalaki. Sinundan siya ng babae papasok sa arena. Hindi makapaniwala ang mga tao na malakas ang bata. Nakita niya yung arena at nagtaka kung bakit siya naroon. Sabi ng kalaban niya na huwag siyang maging mayabang dahil lang nanalo siya ng 2 laban. Nagmayabang ang kalaban na siya raw ang seeded player sa tournament at ang pangalan niya ay Yerev. Sige siya sa dada, kaya sinuntok na lang siya ni Chen. Sa isang suntok lang, bumagsak agad ang lalaki. Sabi ng mga tao, nakakabagot daw dahil isang suntok lang ang kailangan para talunin ang mga kalaban. Gusto naman talaga ni Chen ang mabilis at malinis na panalo. Ang sumunod ay mukhang mayabang, pero bago pa man siya matapos magsalita, wala na siya. Gusto nang sumuko ng sumunod, pero pinaulanan pa rin siya ng suntok ni Chen. Ang lalaking nakasuot ng puting trage sa likod ng screen ay namutla. Pinayagan nila siyang sumali sa laban dahil mukha siyang mahina, ngunit hindi niya inaasahan ang kinalabasan. Isang tauhan ang nag-ulat sa kanyang amo na ang mga mandirigmang balak nilang kunin ay nagtakbuhan, at iniisip ng mga customer na dinadaya nila ito at gusto ng refund. Kung magpapatuloy yan, malalagay sa alanganin ng arena. Kaya kahit ano paman, hindi nila pwedeng hayaan na umalis ang bata na may premyo. Inutusan niya ang kanyang tauhan na ilabas yung lalaking yun. Ikinuyom ni Chen ang kanyang kamao at pinatamaan ang huling kalaban. Pagkatapos ay sinabi niya sa referee na kukunin na niya ang premyo. Ipinahiwatig ng host na gusto pa ng mga manonood. Kaya nagdesisyon ang management na ibigay sa lahat ang talagang gusto nila, isang kapanapanabik na huling laban. Napagtanto ni Chen na hindi nila balak ibigay sa kanya ang pera ng patas. Sinalubong ang huling mandirigma. Nagulat si Chen nang makita siya, ang lalaki ay pinigil, at ipinakilala siya bilang isang mutant na tinatawag na Niflin. Inilabas nila ang halimaw na pinipigilan ng isang metal na plato, at tinanggal nila ang mga pangpigil na nakatayo rito. Nakadapas sa lupa ang halimaw, at isinara nilang muli ang arena. Naguguluhan si Chen sa nangyayari. May nakakabit sa batok ng halimaw, at naglabas ito ng hangin, at tinanggal ang kapsula sa gitna nito. Tumayo ang halimaw. Nakakatakot ito, parang isang payat na matangkad na duwende. Niyakap ng isang babae mula sa madla ang lalaking katabi niya dahil natatakot siya. Samantalang ang lalaking iyon ay nakahinga ng maluwag na pinili niya ang likurang hanay dahil kung mas malapit pa siya, baka naihiyan na niya ang kanyang pantalon. Bagamat inaaliw pa rin niya ang babae at nagbitiw ng mga pangakong walang laman na poprotektahan niya ito. Ang babaeng sumunod kay Chen ay nagulat nang makita ang halimaw na yun. Sa kanyang isip, tinanong niya kung bakit mayroon dong ganoon. Alam niyang lampas ito sa kakayahan ni Che, at sa kanyang abilidad, may lalabas niya siya ng ligtas, ngunit ibubunyag nito ang kanyang kinaroroonan at madidiskubre ang kanyang plano. Nahaharap siya sa isang mahirap na pagpipilian. Naiinis si Chen dahil wala ang amo sa mga panahong ganito. Batid niyang iba ang kalaban sa mga nakalaban na niya dati. Una sa lahat, hindi ito mukhang tao, at ang pakiramdam na pinagmamasdan nito ay parang isang hayop na tinutugis ng mga ngaso, at nakakakabalang ang tumayo roon. Sumisigaw ang kanyang instinct na lubha itong mapanganib. Ang gitnang daliri ng halimaw ay nagbago at naging isang talam. Sinalakay siya nito. Napakabilis nito kaya nasugatan siya. Kung hindi siya nakailag agad, patay na sana siya. Nakasigurado siya na gusto talaga siya nitong patayin, kaya alam niyang hindi siya pwedeng magpigil. Nang sumugod ito, hinawakan niya ang mga braso nito at pinanatili itong malayo sa kanyang katawan. Gayunpaman, siya ay itinutulak pa rin paatras. Napagtanto niya kung gaano ito kalakas at mapanganib, kaya kailangan niyang tapusin agad ang laban. Gumamit siya ng hiram na lakas, kaya mula E2, umabot siya sa antas E4. Dahil doon, nagawa niyang itulak paatras ang halimaw. Pinagsiklop niya ang kanyang mga kamay at itinaas sa ere, at pinukpok ang halimaw sa ulo.
Tiningnan niya kung napatumba niya ito. Ngunit sa kanyang pagtataka, bumangon ang halimaw at inatake siya. Kinamot nito ang kanyang balikat. Hindi niya maisip na ang kanyang pinakamalakas na atake ay walang epekto rito. Ang balat nito ay makapal, at ang mga kuko nito ay napakalapit at matalas, kaya ang labanan ay naglalagay sa kanya sa alanganin. Kailangan niya ng sandata. Muling sumugod ang halimaw sa kanya. Binaling niya ang matulis na daliri para gamitin yon bilang kanyang sandata. Mahigpit niya itong hinawakan, at sinugatan ang halimaw gamit yon. Isang gallows lamang sa gilid ng leeg. Nadismaya siya na ito ay napakababaw, ngunit natutuwa siya na nalaman niyang nakakaramdam ito ng sakit. Kinilala rin ni Chen na hindi kaya ng kanyang lakas ang lakas nito, kahit pa tumaas na ang kanyang antas. Kung makalalapit pa siya dito kahit isang beses, alam niyang matatapos na niya ito. Hindi inaasahan, naglabas ng usok ang halimaw. Inisip niya kung nakalalasong gas ito, pero napagtanto niya na isa lang itong ordinaryong ulap. Pero laking gulat niya nang magasgasan siya sa tagiliran ng kanyang katawan ng biglaan. Iwinasiwas niya ang kanyang sandata, pero walang tao doon. Tapos magasgasan siya sa kanyang likod. Pero wala siyang makita. Ginamit ng halimaw ang ulap para pahinain siya. Alam niyang natatakot ito na baka matuklasan niya ang kahinaan nito, kaya hindi ito gumagawa ng malalaking galaw. At kahit makaligtas siya sa isang atake, kung tapos na ang panahon na kaya niyang mag-antay, talo pa rin siya. Kaya hindi niya pwedeng hayaang hamaba pa ang laban. Determinado ang ating bida na hanapin ito. Pinilit niyang kumalma at mag-focus sa kanyang pandama. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag nang siya'y mag-focus. Nakakita siya ng mahinang berdeng ulap, na patuloy na gumagalaw. Sa wakas, natagpuan niya ang kanyang target. At nang sumugod ito sa kanya, hinawakan niya ito. Nagulat ang halimaw. Tinagpa ni Chen ang braso nito. Damyugo ng labis ang halimaw. Nakita niya ang pagkakataon, kaya sinaksak niya ito. Pero bigla na lang, kumabog ang puso niya, at nagdulot ito sa kanya ng matinding sakit. Inisip niya kung dahil ba ito sa pagdating niya sa kanyang limitasyon. Nakita ng halimaw ang pagkakataong itaboy ang kanyang sandata. Pagkatapos ay inilabas nito ang mahaba nitong dila at tumama sa kanyang katawan. Ayaw sumuko ni Chen, kaya ginamit niya muli ang hiniram na kapangyarihan. Hinawakan niya ang dilang dam-aikit sa kanyang katawan at hinayla ang halimaw papalapit sa kanya. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay. Ibinuka niya ito ng malaki. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas. Nasaktan ang halimaw hanggang sa tuluyang nabiyak ni Chen ang halimaw sa dalawa. Nagtanong ang amo ng arena tungkol sa nangyari, ngunit walang makita ang kanyang tauhan sa screen. Sa huli, nawala ang usok. Tinanong ng amo kung patay na ang bata. Ngunit nang makita ng amo ang arena, namutla siya. Ang babaeng sumusubaybay kay Chen ay nagtataka kung paano nangyari yun. Naghiyawan ang mga tao habang pinapalakan ang bata. Nakatayo lang si Chen doon, hawak ang sirang halimaw. Pagkatapos, itinapon niya ang bangkay sa lupa at tinitigan ang mga gwardya sa arena. Natakot sila. Tinanong ng amo ng arena kung paano nangyari yun. Hindi siya makapaniwalang nanalo talaga ang bata, lalo na't gumastos siya ng malaki para bilhin ang halimaw na yun mula sa lungsod. Ipinahayag ng tagapagbalita upang batiin ang kalahok sa pagiging kampyon ng torneo. Sinabihan siyang sumunod sa mga tauhan para kunin ang kanyang premyo. Inigiya siya sa likod ng entablado at ibinigay sa kanya ang premyong pera. Ang briefcase ay naglalaman ng 510,000 ginto. Aabutin na sana niya ito, pero isinara nila agad. Sinabi ng amo ng arena na maghintay siya. Sinabi niya kay Chen na nagbago ang isip niya. Pagkatapos ay inalok siya na maging kanilang kontratadong mandirigma at lumaban ayon sa kanyang mga plano. At doon lamang niya maaaring itago ang 510,000 G o maaari siyang kumuha ng 110,000 G at umalis. Tinitigan siya ni Chen ng masama at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagreklamo ang amo na lahat ng kanyang kontratadong mandirigma ay tumatakas at pinatay niya ang pangunahing manlalaban niya. At nagbayad siya ng malaking halaga para sa halimaw na yun. Sabi niya, nilabag ni Chen ang kasunduan, kaya dapat siyang bayaran para sa kanyang mga lugi. Sinabi ni Chen sa kanya na wala siyang binanggit na anumang kondisyon para sa mga dagdag na laban. At nang umakyat siya sa entablado, may sinabi sa kanya ang amo ng arena na hindi dapat magtanong tungkol sa pagkakakilanlan,
at ang pag-akyat sa entablado ay nangangahulugang automatiko siyang pumirma sa kasunduan ng buhay at kamatayan. Kaya, ang pagpatay sa kalaban o ang mapatay sa entablado ay walang pananagutan. Ibig sabihin nito, ang pagpapasya kung papatayin ng kalaban ay lubos na nasa manlalaban. Nagalit ang amo ng arena, kaya sinigurado ni Chen na babayaran siya ng 500, 10,000 G at walang barya na kulang. Tinutukan siya ng amo ng arena ng baril habang sinasabing hindi siya basta-basta makakaalis doon. Hinawakan ni Chen ang kamay niya at pinisil ito na sira ang baril. Tinanong niya kung sa tingin ba talaga nito mapipigilan siya. Sumigaw ng malakas ang lalaki dahil nasaktan ang kanyang mga daliri. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na saktan siya. Ilang lalaki na nakasuot ng itim na kasuutan ang pumalibot kay Chen at itinutok ang kanilang mga baril sa kanya. Napabuntong hininga si Chen. Narinig ng mga tao ang mga putok ng baril. Nabalitaan ng babae na galing yun sa lugar kung saan pumunta si Chen. Kasunod nito ay isang lalaki ang itinapon palabas ng bintana. Gulat ang mga tao. Nagtanong sila kung may kinukunan bang pelikula dahil sobra na ang eksena, tumatalon mula sa ganoong kataas. Alam na ng babae kung ano ang nangyayari. Sinuntok ni Chen ang lalaki at natanggalan ito ng ngipin. Hinarap niya sila habang hawak ang briefcase. Ilang putok ng baril ang pinaputok sa kanya. Hinawakan niya ang ulo ng lalaking bumaril. Pagkatapos, itinulak siya palabas. Pagkatapos noon, tumakas si Chen at hinabol siya ng mga lalaki. Nagpadala sila ng mga tao para harangan ang mga likod kalye at labasan. Sa puntong ito, sumasakit ang puso ni Chen dahil samobra siya sa paggamit ng ipinagkatiwalang kapangyarihan. Higit sa lahat, lumalala ang mga sugat sa kanyang katawan. Sa kanyang pagtataka, may humawak sa kanya. Ito ang babaeng nakilala niya kanina. Tinakpan niya ang bibig ni Chen habang hinahanap siya ng mga lalaki mula sa arena. Nagtago sila sa isang madilim at makitid na eskinita. Nang umalis ang mga lalaki, binitawan niya si Chen at sinabi nitong ligtas na. Naalala ni Chen ang babae. Sinabi niya sa kanya na magtipid ng lakas. Ibinahagi niya na alam niya ang isang lihim na daanan kung saan siya makakalabas ng ligtas. Inakay niya ito doon at tinagubilinan na dumiretso lang at makakalabas siya ng ligtas. Pinayuhan niya itong umalis bago nila mapaligiran ang buong lugar. Lumingon siya sa kanya, pero hinimok siya nitong umalis agad. Nagpasalamat si Chen sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo. Tumawag siya at napag-alitan dahil nagpunta na naman siya sa distrito ng Blackwater. Tinawag siya ng kausap niya sa kabilang linya na linen. Sinabi niya dito na mayroon siyang para kay Lolo. Iniulat niya na may nakita siyang kakaiba. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Chen sa kanyang silid. Pagkapasok niya, napaluhod siya. Sobra ang sakit na nararamdaman niya. Namumutla na siya at labis na pinagpapawisan. Pagkatapos, nawalan siya ng malay. Ipinakita ng kanyang stats na siya ay nasa rank E level 2, na may abilidad na Borrowed Force 1, at mayroon pa siyang 999 na natitirang hiling na walang gantimpala. Mayroon siyang 510,000 para bayaran ang kanyang utang, na nagpapababa sa kabuuang utang sa 99,808,912. May alaala ng isang tao na nasa higuan sa ospital. Sinabi ng inang ito sa kanyang anak na maaaring gumaling ang kanyang sakit sa loob ng 2 o 3 taon. Pero nagsinungaling siya. Hindi gagaling ang kanyang sakit sa loob ng 2 o 3 taon. At sa katunayan, mayroon na lamang siyang 2 o 3 taon, sa pinakamarami, para mabuhay. Ipinahayag niya na gustong-gusto niya siyang makita ulit, makita siyang magpakasal at magkaroon ng mga anak, ang unti-unting tumanda, at mahawakan muli ang kanyang mukha. Isa itong video na pinatutugtog sa cellphone. Pagkatapos, humingi ng paumanhin ang ina na wala na siyang lakas para manatili pa sa piling niya. Sinabi niya sa kanyang anak na mahal niya ito. Umiyak ang anak sa kanyang tabi. Nakatakip na ng kumot ang ina, habang umaalingaw sa isip ng anak ang mga salitang, mahal na mahal ka. Dahil doon, biglang napadilat si Chen, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Nagulat siya, at nang tumingin siya sa labas ng bintana, gising na ang anak. Nakilala niya na bahay iyon ni Joe Chen, at buhay pa siya. Salamat sa panaginip na yun at nagawa niyang magising, kahit na napakarami ng panahong lumipas. Tinanong siya ng amo kung gising na siya. Tinanong niya ang amo kung saan siya naroon nitong mga nakaraang araw.
Sumagot ang boss na marami rin siyang inaasikaso sa ibang lugar. Pero pagbalik niya, nakita niya itong nawala ng malay doon. Sinabi niya na 2 araw itong nasa malubhang kalagayan, at akala niya ay hindi na ito makakaraos. Pinapaliwanag niya kung ano ang nangyari. Alam ng boss na pumunta ito sa lugar kung saan naglalabanan ang mga tao, noong wala siya. At sobra-sobra itong gumamit ng kapangyarihang hiram para talunin ang isang halimaw, at muntik nang maapektuhan ito. Pinagalitan siya ng boss dahil sinabihan na niya itong huwag sobra-sobra sa paggamit ng kapangyarihan niya, at nagpabeya pa ito noong wala siya. Pwede na siyang mamatay. Ikinatwiran ni Chen na hindi ito padalos-dalos dahil kinailangan. Sinabi niya rito na huwag masyadong mag-alala. Tinanong siya ng boss kung sa tingin niya kaya niya pa itong maibalik kung mamatay ito. Imposible, dahil halos naubos na ang kanyang kapangyarihan sa pagbuhay sa kanya noon, at kung mamatay itong muli, hindi na niya ito mailigtas. Pangaral niya rito na dahil naranasan na niya ang buhay at kamatayan, dapat mas pahalagahan niya ang pagkakataon. Nagulat si Chen na masasabi niya ang ganoong bagay. Pero sumang-ayon siya na dapat niyang pahalagahan ang pagkakataong pinaghirapan. Natuwa ang boss na naintindihan niya. Tapos nabanggit niya na ang mga nilalang na kalahating tao na nabanggit ni Chen ay hindi raw nagmumula sa mundo nila. Hindi na pinansin ni Chen yun dahil hindi na siya babalik pa sa napakasamang lugar na yun. Naisip niya ang babaeng nakilala niya doon pero nagpas siyang kalimutan na lang dahil walang nag-iisip tungkol doon. Nagpasya siyang mag-focus na lang sa pagpapalakas, at naalala niya ang pera. Binuksan niya ang briefcase at nakahinga ng maluwag na nandoon pa rin ang pera. Tinanong siya ng boss kung yun ba ang dahilan kung bakit siya pumunta sa arena. Ipinaliwanag niya na sa 510,000 na yun, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagbayad ng utang niya hanggang matapos ang pulong ng palitan. Sa gayon, makakapag-focus siya ng buo sa pagpapalakas. At pagkatapos, bago siya pumasok sa eskwela, kailangan niyang gamutin ang sugat sa kanyang tiyan. Ang maliliit na sugat ay gumaling ng mag-isa, pero yung isa sa tiyan ay hindi. Kailangan niyang pumunta sa ospital, tapos may training pa sa eskwela, at bago ang lahat ng yun, kailangan muna niyang pumunta sa bangko para ideposito ang pera. Nagreklamo siya kung gaano siya kabala sa ospital. Sinabi sa kanya ng doktor na hindi naman daw yun seryoso. Bagamat malalim ang sugat, maayos naman itong naghihilom. Sinabihan siyang panatilihing malinis ito at huwag nang masaktan ulit. Sinabi ng doktor na ang bilis niyang gumaling ay hindi normal para sa karaniwang tao. Kaya tinanong ng doktor kung siya ba ay isang propeta, at sumagot siya ng oo. Pagkatapos ipinaalam ng doktor na madalas masugatan ang mga propeta at mayroon silang promo sa ospital. Kung kukuha siya ng card, maaari siyang mag-enjoy ng mga diskwento sa susunod. Tinanggihan ito ni Chen at sinabing gusto niya ang ordinaryong gamot. Binigyan siya ng doktor ng espesyal na anti-inflammatory. Nakahinga ng maluwag si Chen na hindi palalason ang dila ng halimaw. Nakaramdam siya ng ginhawa, pero makati ang kanyang mga mata. Binigyan siya ng doktor ng gamot at sinabihan siyang bayaran na lang ito sa labas. Nakita niyang may liwanag sa loob ng bote, kaya nagtanong siya tungkol dito. Pero sinabi ng doktor na wala siyang nakikitang anumang liwanag at isa lamang itong ordinaryong anti-inflammatory para sa mga propeta. Naguluhan siya dahil malinaw na malinaw niya itong nakikita, at parang hindi naman ilusyon. Nagtataka siya kung siya lang ba ang nakakakita nito. Iniisip ng doktor na baka naghahalucinate siya dahil sa stress. Ipinaliwanag nito na normal lang sa mga propeta na ma-stress, tapos tinangkan siyang bentahan ng counseling program. Pagkatapos noon, lumabas siya ng silid. Nakita niya ang mga gamot at mga taong kumikinang. Nagtaka siya kung dahil ba ito sa pagiging propeta niya. Ang pagkakaiba ng ordinaryong tao at ng propeta ay kung napalakas ba sila ng enerhiya ng bituin. Nagtaka siya kung yun ba ang liwanag na nagmumula sa enerhiya ng bituin. Nagtaka siya kung dahil ba yun sa laban. Kung ganoon nga, malaking bagay yun dahil ang susi sa pag-angat ng antas ng isang propeta ay kung gaano karaming enerhiya ng bituin ang kaya nilang sipsipin. At kung talagang nararamdaman niya ang enerhiya ng bituin, mas madali niya itong masisipsip. May umagaw ng kanyang pansin. May dumaang lalaki. Ang enerhiya ng bituin ng taong ito ay kakaiba. Lumingon ang lalaki dahil naramdaman niyang pinagmamasdan siya, ngunit alam niyang walang malalakas na tao doon. Sinagot ng lalaking ito ang isang tawag at tinanong siya ng nasa kabilang linya kung bakit siya nasa ospital.
Naalala niya ang kanilang misyon, na hanapin ang dayuhang bituin. Sumagot ang lalaking may mahabang buhok na kulay berde na bihira siyang maglakbay, kaya mananatili muna siya sa bansang yun at aalagaan nila ang kanilang munting prinsesa. Nagustuhan yon ng kausap dahil ayon sa hula ng kanilang boss, ang dayuhang bituin ay mahalagang punto sa pagbabago ng kasaysayan. Bago pa nila malaman kung kaaway o kakampi, inutusan siyang kontakin muna sila at kumilos ng naaayon. Nagkomento ang lalaki na masyadong nag-aalala ang kanyang boss. Sinabi niya na kung talagang kaaway ang dayuhang bituin, siya mismo ang wawasak dito. Ang taong ito ay isang salamin, isang magnanakaw na A-rank sa akademya. Kinausap ng punong guro si Chen dahil ilang araw pa lang pagkatapos niyang pumasok sa espesyal na klase, hindi na siya sumasagot sa mga tawag, hindi nagre-reply sa mga mensahe, at lumiban sa klase. Sa isip ni Chen, kababalik pa lang niya at huli na agad siya. Ang punong guro ay may sapat na impormasyon. Humihingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na may biglaang nangyari sa bahay kaya hindi siya nakapagpaalam sa eskwelahan agad. Sinabi niya na handa siyang tanggapin ang anumang parusa. Nilinaw ng punong guro na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Gusto lang niyang itanong kung wala bang masamang nangyari sa kanya. Sagot ni Chen na wala naman. Tinanong niya kung nag-aalala ba siya na uurong siya sa laban. Mahigpit na sinagot ng punong guro na hindi dahil nagtitiwala siya sa kanya tungkol doon. Mas nag-aalala siya na may itinatago si Chen na isang uri ng paghihirap na hindi niya kayang sabihin. Sinabi niya sa kanya na dahil isa siyang magaling na propeta. Kahit hindi siya pumayag sa laban, gagawin pa rin ng paaralan ang lahat para suportahan siya. Sinabi niya sa kanya na ang layunin ng akademya ay hubugin ang mahuhusay na propeta at hindi yun magbabago. Tumango si Chen at tiniyak sa kanya na okay lang siya. Nangako siyang ibibigay ang lahat sa palitan ng laban at magbibigay karangalan sa paaralan. Dahil yun lang naman, sinabi ng punong guro na bumalik na siya sa klase. Ipinabatid din niya na nag-aalala sa kanya ang kaibigan niya kaya nagpunta pa sila sa opisina niya. Naguguluhan naman si Chen sa klase. Inakbayan ni Jaro si Chen at tinanong kung saan siya nagpunta. Idinagdag ni Zyoksha na kahit ang mga guro ay hindi alam ang nangyari. Nag-aalala silang lahat sa kanya. Sumagot siya na abala lang sa bahay. Binanggit ni Jaro ang tungkol sa mga pamamaraan ng pakikipaglaban na nabanggit niya dati. Binigyan niya ito ng card habang sinasabi na nag-ipon sila ni Zyoksha ng 300,000 para magamit niya muna. Babayaran na lang niya sila kapag may pera na siya. Nagulat si Chen. Nabanggit niya lang yun ng basta-basta, pero hindi niya inaasahan na seseryosohin nila. Sinabi niya na nalaman niyang hindi sulit ang pamamaraan, kaya nagpasya siyang huwag na itong bilhin. Nagpasalamat pa rin siya sa kanila. Sinabi ni Jaro sa kanya na makakakita pa siya ng mas maganda. Hindi inaasahan, may sumigaw kay Chen. Namumula si Wenhao nang lumapit sa kanya. Inamin niya na narinig niya silang nag-uusap na kapos siya sa pera, kaya ibinigay niya ang kanyang card, na may 50,000 savings. Sana raw ay hindi siya magtampo na hindi gaanong kalaki yun. Tapos, tungkol sa pagkatalo niya sa laban, sinabi niya kay Chen na kung may gusto siyang ipagawa sa kanya, sabihin lang niya. Sinabi ni Chen sa kanya na hindi niya kailangang magpakaalila o kung ano paman. Pinagalitan siya ni Zyoksha dahil nakikialam siya sa usapan ng grupo nila. Tinanong niya kung may binabalak ba siya. Sumagot siya na wala naman. Gusto lang daw niyang humingi ng paumanhin kay Chen dati, dahil akala niya nakapasok ito sa espesyal na klase dahil sa koneksyon, at pagkatapos ipinaliwanag ni Mr. Zhang ang sitwasyon niya. Kaya, inaamin niya ng buong puso ang kanyang pagkatalo. Sinabi niya na napagtanto niya ang agwat sa pagitan nila dahil kay Chen, kaya gusto niyang makipagkaibigan. Ibinulong ni Zyoksha kay Chen na siya ang unang tumalo kay Wenhao. Tinanong niya kung dapat ba nilang payagang sumali ito. Sumagot siya na wala siyang problema. Sinabi ni Zyoksha kay Wenhao na kung gusto niyang maging ika-4 na miyembro, tatanggapin nila siya. Sumagot siya na hindi mahalaga sa kanya ang ranggo. Sinabi ni Jaro na para ipagdiwang ang kanilang bagong kasama, dapat ay go siya ni Wenhao ng isang basong tubig. Sumagot si Wenhao na kung may sino man ang dapat kumuha ng tubig, iyon ay si Chen, dahil natalo naman siya ni Jaro. Hindi makapaniwala si Jaro na kakasali pa lamang niya at umasta na siyang parang siya ang nakatataas. Pinanood sila ni Chen habang iniisip niya na napakabuti nilang mga kasama. Maswerte siya na buhay pa siya hanggang ngayon.
Hindi niya sana sila nakilala. Sa makinang treadmill, nagsumikap sa pagsasanay si Chen. Sa kanyang isipan, simple lang ang sistema ng pag-level. Kailangan lang sumipsip ng katawan ng enerhiya ng bituin, at mas maraming enerhiya ng bituin na masipsip, mas mataas ang level. Ang matinding ehersisyo ay nagpapataas ng bilis ng pagsipsip, kaya naman halos lahat ng propeta ay laging nagkaklase sa pay. Pero mas komplikado ang bilis ng pagsipsip kaysa sa inaasahan niya. Nakasuot na siya ng kagamitan para palakihin ang tindi ng pagsasanay, pero mababa pa rin ang kanyang bilis ng pagsipsip. Kung hindi masipsip agad ang lakas ng bituin sa katawan, unti-unti itong lalabas at masasayang. Kaya pala may mga taong nananatili sa unang antas habang buhay. Sa bilis na yan, hindi niya maaabot ang ika-4 na antas bago ang kompetisyon. Alam niyang kailangan niya ng paraan para mapabilis ang pagsipsip. Nilapitan siya ni Jaro at sinabing nakakabagot na ang libreng ensayo. Inanyayahan niya si Chen na magsanay para maging mas masaya. Nagkaroon ng aha moment si Chen. Naalala niya na noong laban, dahil lang sa kailangan niyang labanan ang halimaw na yon. Na di niya sinasadyang matutunang mag-obserba ng enerhiya ng bituin. Sinabi niya kay Jaro na kung magpapraktis sila, mayroon siyang ideya na kailangan ng tulong ng lahat. Binuksan ang ilaw sa gitna. Gumamit si Jaeyoksha ng Azumo Palm, habang si Jaro naman ay gumamit ng Rendang Feast. Magkasama nilang nilabanan si Chen. Nagustuhan ni Chen kung paano sila magkaisa. Pagkatapos noon, pagod na pagod silang dalawa. Halos 1 oras na sila, kaya nagmungkahi silang magpahinga. Sinabi ni Jaeyoksha na nung una niyang sinabi na 1 laban sa 2. Akala niya ay nagbibiro lang ito. Hindi niya inaasahan na totoo pala. Sinabi ni Jaro na kamangha-mangha ang paraan. Nang walang pag-aalala kung mananalo o matatalo, kaya niyang ibigay ang lahat sa laban, at naglakas loob pa siyang sumubok ng mga bagong galaw. Ang susunod na laban ay kay Wen Hao. Napagtanto ni Chen na tama ito. Ang ganoong klaseng pagbibigay todo sa laban ay nagpapataas ng bilis ng pagsipsip ng enerhiya, lakas. At sa kanilang magandang pundasyon, kapag tumaas ang bilis ng pagsipsip, mabilis silang tataas ng antas. Naisip niyang subukan ng bagong paraan habang mataas na ang kanyang bilis. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga ordinaryong tao, ang enerhiya ng bituin sa mga ordinaryong suplemento ay tinunaw. Kung ang pisikal na kalidad ay karaniwan at mababa ang pagsipsip, kahit na uminom ng libu-libong bote ay hindi tataas ang antas. Ngunit mula sa kanyang pagmamasid, ang hiniram na enerhiya ng bituin ay 100 beses na mas konsentrado kaysa sa mga suplemento. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, ang direktang pagsipsip nito ay tiyak na magiging sanhi ng kanyang katawan na sumabog. Ngunit kung ko-controlin niya ang daloy na kaya niyang sipsipin, naisip niya na maaari niyang gawing permanente ang hiniram na enerhiya ng bituin. Para mabilis na umangat, akala niya sulit subukan. Gumamit siya ng pautang. Hindi niya napansin hanggang doon kung gaano kalaki ang kaya niyang hiramin. Pero makatwiran dahil umangat siya ng 2 beses. Dahan-dahan niyang kinontrol ang daloy at siniksik ito ng kasing liit ng kaya. Pagkatapos sinipsip niya ito, ang enerhiya ay natipon sa kanyang puso. Hindi niya inasahan na kahit kaunti ay sobra-sobra. Napuno agad ang kanyang buong katawan. Kahit pigilan niya ng husto, sobra pa rin ang nasipsip niya. Sa bilis na yon, sisabog ang katawan niya. Kaya kinailangan niyang ilabas ito. Nang ginawa niya yon, nagulat ang lahat. Noong una, akala nila ay lindol. Ngunit di nagtagal, napagtanto nilang siya yon. Nanganga ang mga bibig nila nang makita nilang biglang tumaas ng husto ang lakas ng bituin niya. Lumitaw ang amo at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Hindi siya makapaniwalang nasipsip niya ang kanyang lakas. Ipinahayag ni Chen na sinubukan niyang kontrolin ang dami ng ibinigay niya sa kanya hanggang sa kayang-kaya niya, at sa kabutihang palad, gumana ito. Hindi makapaniwala ang amo na nasipsip niya ang lakas ng bituin at hindi siya namatay. Napaisip siya na talagang siya ang nakatakdang kapalaran nito. Isang maikling paglalarawan tungkol sa mga suplemento ng lakas ng bituin. Gawa ito sa mga materyales na naglalaman ng lakas ng bituin tulad ng damong bituin, kristal ng bituin, at iba pa. May iba't ibang kaimahimalang epekto tulad ng pagpuno ng lakas ng bituin, pagpapalakas ng katawan, at pagpapagaling ng mga sugat. Tinanong siya ni Chen kung may sinabi ba siya. Walang sinabi ang amo at sinabi na nagagalak siya na hindi siya namatay.
Dumating si Jizang na nagpapanik at tinanong kung ano ang nangyari at kung okay lang sila. Iniulat ni Zioxia na si Chen daw yun. Ipinaliwanag ni Jiro na katatapos lang nilang mag-ensayo at nagpapahinga sila nang biglang naging ganoon si Chen. Hindi makapaniwala si Jizang na umaapaw ang malakas na enerhiya ng bituin. Inutusan niya si Wenhao na dalhin ang panukat. Ipinakita nito na nasa antas 3 siya. Nanganga ang lahat. Matagal na noong huling magkaroon ng antas 3 sa kanilang paaralan. Dali-dali siyang umalis para ipaalam agad ito sa punong guro. Nagtanong si Zioxia kung paano siya umakyat ng antas. Gusto niyang turuan siya nito. Sumagot siya na nagpaprakti lang siya tulad ng ginagawa nila kanina, at sa kalaunan ay tataas din ang antas niya. Hindi niya inaasahan na magdudulot ito ng kaguluhan. Dahil doon, isinulat niya sa isip na subukan na lang ito sa bahay. Naniwala si Jiro sa kanya dahil ramdam niya ang sigla pagkatapos magsanay. Kinumpirma ni Zioxia kung magsanay pa sila, tataas ang antas nila tulad niya. Sinabihan sila ni Wenhao na huwag nang magpahinga para makapagsanay dahil siya na ang susunod. Habang nagsasanay sila, napansin ni Chen na hindi siya minumura ng boss sa pagkakataong ito. Sumagot ang boss na nasanay na siya sa kanya. At kung para lang sa mabilisang pagpapalakas, wala na siyang sasabihin. Kailangan din naman niya ito para lumakas. Sinabi ni Chen sa kanya na walang dapat ipag-alala, dahil marami pa siyang natatagong enerhiya na hindi pa niya nagagamit. Kapag unti-unting sinipsip ng katawan niya yon, maaari na siyang umakyat muli sa ika-4 na antas. Tahimik lang siyang pinagmasdan ng boss. Lumipas ang panahon at sumapit ang ika-12 ng Hulyo taong 2026. Mayroon na lang 55 araw bago ang paligsahang palitan. Nagsanay ng mabuti si Chen. Lumipas ang isa pang araw at nagsanay siyang kasama ang iba. Dumaan ang mga araw na nakatuon lamang siya sa pagpapalakas. Hanggang sa dumating ang ika-6 ng Setyembre, 2026. Ito ang araw ng labanang palitan sa lugar ng paligsahan. Napakaraming tao. Hindi makapaniwala si Zioxia na nakatayo siya sa entablado na yun. Sinabi niya na kung alam lang ito ng kanyang ina, siguradong maiiyak ito sa tuwa. Narinig ni Jiro na mas maraming estudyante ang sumali ngayong taon kaysa dati. Tinanong ni Wenhao si Chen kung handa na ba siya para sa mga laban sa level 4. Hindi raw biro ang agwat sa pagitan ng level 3 at level 4. Nalungkot siya dahil kung mas marami silang panahon na magkasama, baka nakalaban sana sila ng sabay. Pinalakas siya ni Chen at pinaalala na sapat na ang pagsali at hindi mahalaga ang pagkatalo o pagpanalo. At kung delikado, basta sisuko na lang siya. Dahil magkahiwalay ang pahingahan para sa level 3 at level 4, kinailangan nilang maghiwalay. Sinabi ni Jiro sa kanya na kung matapos sila ng maaga, pupunta sila para suportahan siya. Binati siya ni Zioxia ng good luck. Kumaway siya bilang pamamaalam. Dumating na ang oras para sa kanya. Nagpasya siyang maghanda. Sa VIP stands, ipinahayag ng punong guro na first time niya sa VIP area. Sumagot si Jizang na naiintindihan niya dahil sumasali lang ang paaralan nila sa mga tournament na level 2 dati, kaya hindi nila naranasan ang ganitong pagtrato. May dumating at masayang bumati sa kanya. Si matandang Wang pala, nagkamayan sila. Binati ni Wang Mingyuan, punong guro ng Yunxiang, si Hu Wei, punong guro ng Leitian. Ipinahayag ni Mingyuan na hindi niya inaasahan na madadala ni Wei ang mga estudyante sa antas 3 at antas 4 sa loob ng napakaikling panahon. Sumagot siya na lahat ito ay dahil sa pagsisikap ng kanyang mga estudyante. Ginawa lamang niya ang kanyang makakaya para tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Nagpasalamat din siya sa kanya dahil sa pagpapalam sa kanya tungkol sa mga pagbabago. Ipinahayag ni Mingyuan na ang mga bagong patakaran na planado ng sentral na awtoridad ay nagbabalak na dagdagan ang mga tulong para sa mga eskwelahang mananalo. At para makuha ang mga tulong na yun, siguradong magiging matindi ang kompetisyon. May dumating. Nagkomento siya na kaya pala maingay dahil naroon ang mga baguhan na galing sa probinsya. Nagdamdam si Wei, pero sinabihan siya ni Mingyuan na kumalma. Ipinaalam niya na ang mga lalaki ay ang mga nanguna na nanalo sa mga nakaraang torneo, kaya mas mabuting huwag silang kalabanin. Sumagot si Wei na yun ay nakaraan na, at hindi pa nagsisimula ang torneo, at walang nakakaalam kung sino ang mananalo sa pagkakataong ito. Ang pinuno ng Ziogang Academy, na siyang kampyon noong nakaraang taon, ay si Li Tuo.
Sumagot siya na gaya ng inaasahan, kapag mas walang silbi ang aso, mas malakas itong tumahol. Sinabi niya sa kanila na sulitin ang kanilang oras, at kung hindi nila maalala ng mabuti ang tagpo. Sayang naman kasi hindi na sila magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Napahagikjek si Wei bilang sagot. Ibinulong ni Jizang sa kanya na unang beses pa lang nila sa ganoong kataas na paligsahan, at nag-aalala siya kung magiging maayos ang mga bata. Tinanong siya ni Wei kung ano ang tingin niya sa mga estudyante. Sumagot si Jizang na kahanga-hanga sila, lalo na si Chen. Dahil hindi naman mas masahol ang talento niya kumpara sa mga talentadong bata mula sa mga kilalang paaralan, sumang-ayon si Wei at sumagot na ang kailangan lang nilang gawin ay maniwala sa kanila. Isang babaeng may itim na buhok at nakasuot ng salamin ang nasa bleachers na may hawak na card na nagsasabing, Lei Tai Noo. Unang beses niya sa ganoong lugar, kaya kinakabahan siya. Napaisip tuloy siya kung okay lang ba si Chen. Nung una niyang narinig na sasali si Chen sa kompetisyon, hindi siya makapaniwala. Isang linggo na ang nakaraan. Simula nang lumipat si Chen sa espesyal na klase, matagal na niya itong hindi nakita. Hindi niya alam kung ano na ang lagay niya. Pero ngayon, sikat na sikat siya sa eskwelahan. Kumakatawan pa siya sa eskwelahan sa isang tournament level 4. Inaasahan niyang hindi na siya papansinin ng isang tulad niyang galing sa ordinaryong klase. Natapilok siya. Sa kabutihang palad, may sumalo sa kanya. Tinanong siya ni Chen kung okay lang siya. Nagulat siyang makita ito. Nagpasalamat siya sa pagtulong nito at tinanong kung bakit ito naroon. Sumagot ito na nakita niya siyang dumaan, kaya lumapit lang ito para bumati. Sinabi niya na akala niya pagkatapos nitong sumali sa espesyal na klase, ayaw na nitong makipagkaibigan sa kanya. Wala raw katuturan yon dahil para sa kanya, ang magkaibigan ay magkaibigan na hindi nagbabago dahil sa estado. Napangiti siya, natuwa siya dahil gaya ng inaasahan niya, pareho pa rin ito. Naniniwala siya na gagaling ito sa laban. Sa kasalukuyang sandali, tinawag ang mga kalahok sa entablado. Si Chen ay nakasuot ng itim na shirt, pantalon, pulseres, at sapatos. Mukha siyang malamig at sopistikado. Inaasahan ng kinatawan ng klase ang makita siya. Ang kasalukuyang stats ni Chen ay nasa E-Class Level 4 na may isang kakayahang hiram na kapangyarihan. Mayroon siyang 999 na hiling at walang gantimpala. Sa kasalukuyan, wala siyang dapat bayaran, ngunit ang kabuuan ng kanyang natitirang utang ay nasa 99,808,912. Ito ang Shareflix Webtoon Recap. Tingnan nyo ang homepage ko at makikita nyo ang iba pang mga recap. Minamadali ko na isulat at i-edit ang susunod na recap, kaya malaya kayong mag-iwan ng komento at ibahagi ang mga opinyon nyo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel namin.